Kailangan na ni Ginoo ang mag-double cultivation. Alaynan, mag-double cultivation na naman tayo ngayon. Siyempre naman, hindi ba pwedeng hindi makapag-double cultivation si Ginoo ngayon? Sino ang nagsabing hindi ako pwedeng? Ako ang pangulo ng sect ng Hihuan. Kahit na ganoon, nananatiling napakagaling pa rin si Ginoo. Kung gusto mo, ayos lang. Sabi nga nila, Leader, gusto mo bang subukan ang bagong paraan ng pag-ensayo? Pwede naman, dahil gusto mong mag-eksperimento ng bagong bagay, Leader. Sasatisfy ko na lang ang hiling mo. Sandali lang. Ito ang are ng pagnanakaw ng espiritu. Ha. Sa wakas, nadaya ka na, Chayuan. Itong are ng pagkuha ng espiritu. Maaaring ilipat ang iyong cultivation. Lahat sa katawan ni Zhaomir. Ngayon, isa ka ng walang silbi. Elder He, Chayuan. Hindi ka ba talaga naniniwala na hanapin kita araw at gabi para magkasama? Ginawa ko lang ito para pagsilbihan ka. Sasabihin ko sa'yo ngayon. Matagal na akong nakipagtulungan kay Elder He para magplano. Para agawin ang iyong lakas at posisyon bilang pinuno. Zhaomir, bakit mo ako ginawang ganito? Mula nang pumasok ka sa Amihan Sect, inuuna kong ibinibigay ang mga yaman sa'yo. At personal kitang tinuruan ng mga teknik. Huwag mo na siyang tawagin, walang silbi. Hindi mo pa ba naiintindihan? Si Mayer mula simula hanggang sa wakas, ay ginamit ka lang bilang kasangkapan. Ang tunay na gusto niya ay ako, si Hixiang. Sige na, Mayer. Wala nang silbi ang walang kwentang ito ngayon. Palayasin na natin siya sa sekta. Sige, itatapon ko na itong basura ngayon. Umalis ka na, basura. Huwag na kitang makita pang muli. Sino yung matandang ito? Bakit lumabas mula sa kwarto ng Panginoon? Siguro nagmamakaawa sa loob tapos pinalayas. Ha. Tama lang ang parusa sa kanya. Hoy, nagsusumamo, magsasalita ka naman. Hindi ka ba tahimik? Hanapin si Mayer Hixiang. Siguradong babawi ako sa inyo. Na-detect ang hindi pagpayag ng host. Ang sistema ng lihim na paraan ng Hihuan ay nag-a-activate. Matagumpay na na-activate. Nakarating na ang sistema. Kailangan maghanap ng ligtas na lugar para maghintay na ma-activate ito. Binabati kita, tagapagsalita. Matagumpay na na-activate ang sistemang lihim ng Hihuan. Kailangan lamang nakunin ang disipulo sa ilalim ng iyong pangangalaga at makipagsanib. Upang makuha ang pinakamagandang gantimpala. Kumuha ng disipulo sa iyong sekta. Ngayon, ako'y isang nag-iisang nag-aaral na lamang. Saan pa ako makakahanap ng sekta? Pagkatapos ma-activate ang sistema, otomatikong naitalaga ang host bilang bagong miyembro ng Hihuan Sect. Ganun pala ang laro nito. Mukhang hindi na ako makakataka sa Hihuan Sect sa buhay na ito. Na-detect na ang host ay 77% apektado ng love toxin sa puso. 100% ay magdudulot ng kamatayan. Pakiusap host, magmadali na alisin ang love toxin sa katawan. Love toxin. Hindi naman dahil sa sapantahan ni Zhaomir iyon, di ba? Sistema, pwede bang magpadala ka ng 2 babaeng tagapag-ayos para maalis ang lason? Sana hindi ako talagang mamatay dito. Ang ganda ng babae. Hindi naman siguro narinig ng sistema ang aking panalangin. At nagpadala sa akin ng mga tagapag-ayos para alisin ang laso ng pag-ibig, di ba? Ginoo, dumadaan lang ako dito. Inatake ako ng mga tao. Malubha ang mga sugat. Pwede ba akong magtago sa iyong kwarto? Siyempre, pwede. Natutukoy ang kontak sa balat ng host at babaeng tagapag-ayos. Napipilitang lumabas ang 2% ng laso ng pag-ibig. Kasulukuyang 75% ang antas ng laso ng pag-ibig sa puso. Napipilitang lumabas ang ilang laso ng pag-ibig. Ang lambot ng kamay. Bakit hindi ka dumating para maghatid? Kailangan itong gawin ng dahan-dahan. Huwag kang mag-alala, Ginang. Ako ay isang monghe. Sinusubukan ko lang malaman kung ikaw ay isa ring monghe. Subok lang. Hindi naman ako monghe. Hanap ka na lang ng iba. May potential kang maging isang master. Hayaan mong masusing suriin ko ang iyong kakayahan. Sige, okay na rin. Sige, magpahinga ka lang, huwag kang mag-alala. Nasuri ko na ang mga meridian sa kamay mo. Walang problema, ngayon naman sa paa mo na.
Ako'y parang isang magnanakaw. Anong balak mong gawin sa kapatid kong babae? Ate Kyuran. Nahanap na kita. Ate, halika na, aalis na tayo. Pero yung mga masamang tao sa labas ay naghahanap sa atin. Kung lalabas tayo ngayon, baka. Suran, anong nangyari sa'yo? Nang nawala ako sa'yo, inatake ako. Nakakainis, mga Ginoo. May maitutulong ba ako? Ako ay isang mambabata sa mundo ng mga maharlika. Maaaring magpagaling o turuan kayo sa pag-aayuno. O, mambabatas. Paano naman kami na mga ordinaryo makakatagpo ng ganito? Mambabatas, huwag ka namang magpanggap na espesyal. Haha, tingnan natin. Ito ang pagiging mambabatas. Tiyakin mo ang espiritual na lakas. Naghilom na ang sugat ko. Ikaw, tunay na isang monghe. Hindi ko kayang lokohin kayo. Ginoo, ako'y nagkamali kanina. Patawad sa aking asal. Walang anuman. Nabanggit, hindi ba kayo nais maging monghe? Hindi na kayo kailangang matakot na atakihin ng masasama. Gusto ko nga naman. Pero kami na mga ordinaryong tao. Wala kaming paraan para maging mga alagad. Baka pwede ko kayong tulungan subukan. Talaga bang pwede? Siyempre, pwede. Sige, ibigay niyo ang mga kamay ninyo sa akin. Subukan ko kayo. Hawakan ng sabay ang dalawang kamay. Sobrang laki ng kita nito. Matanda, netest mo na ba? Huwag magmadali, huwag mag-alala. Kailangan ng oras ang pagsusuri ng espiritu. Nakita na ang kontak ng host at ng babaeng cultivator. May lumalabas na naman ulit. Mukhang kailangan nating makipag-ugnayan ng mas malapit sa kanila. Yeset, pagkatapos ng paunang pagsusuri. Maganda ang mga batayan ng inyong espiritu. Isang apoy na espiritu. Isang tubig na espiritu. Totoo ba? Kaya ba naming maging mga tulad ng matandang Ginoo? Siyempre, kaya ninyo. Ngunit ang espiritu ay pangunahing pundasyon lamang. Para tunay na makapasok sa landas ng pag-aayuno. Kailangan mong suriin kung maayos ang daloy ng enerhiya. Paano susukatin ang daloy ng enerhiya? Ang pangunahing daanan ng enerhiya sa katawan ay nasa balikat. Para makasigurong tama ang pagsusuri. Ilagay mo ang kamay sa balikat ninyo. Gamitin ang espiritu upang mag-imbestiga. Ginoo, pakiusap. Tulungan mo kaming sukatin. Ang balikat na ito ay napakalambot. Parang isang biyaya mula sa langit. Sinusuri ang pakikipag-ugnayan ng balat ng host at ng babaeng practitioner. Hindi pa ba tapos ang sukat, Ginoo? Malapit na. Maayos din ang daloy ng enerhiya. Maganda ang iyong kakayahan sa pagsasanay. Napakabuti. Kaya maaari na ba tayong magsimula sa pagsasanay? Huwag magmadali, huwag magmadali. May isa pang bagay na kailangan pang sukatin. Huling bagay. Tungkol sa huling bagay na ito. Kailangan nating sukatin ang lakas ng inyong katawan. Lakas ng katawan. Paano ito susukatin? Yung test point ay nasa binti. Kailangan kong pindutin ang mga puntos sa binti ninyo gamit ang kamay. Para maramdaman ang tibay at lakas ng katawan. Hindi maganda itong nasa binti. Ang mga batang babae na nag-aaral ng tunay na daan ay hindi nagmamalasakit sa maliliit na bagay. Kung talagang gusto ninyong pumasok, hindi ito malaking pagsubok sa landas ng pagiging immortal. Sige na nga. Pakiusap, Lolo. Halika na, mahal ko ang langit. Hindi maganda yung mga masasamang tao kanina. Naku, muntik na. Dalawang pabahong babae, sa wakas nahanap ko kayo. At kumuha pa ng matandang lalaki bilang katulong. Bakit dalawang babae? Gusto ba ninyong ipakuha sa matandang ito ang mga katawan ninyo? Huwag kang lumapit dito. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin ng maayos. Kung hindi, may masama kang kahihinatnan. Huwag kang matakot, kapatid. Nandito ang ate mo. Uy, may tapang ka pala. Ngunit sa kakayahan mo na parang pusa. Mangahas ka pang magpakitang gila sa harap ko. Ang matandang Ginoo, ang taong ito ay hindi karaniwang masamang tao. Siya ay nag-aral ng sining ng espada. At bihasa sa iba't ibang lihim na kasanayan. Kami na mga ordinaryong tao ay hindi talaga makakatapat sa kanya. Paano naman ang mga katulad kong nag-aral? Matandang Ginoo, patawarin mo akong magsabi ng totoo. Ang karaniwang mananambang ay hindi niya kayang talunin. Nakita ko siyang personal na pumatay ng isang kalayaw na mananambang. Noong panahong iyon, gusto rin siyang tulungan tulad mo. Ano ang nangyari? Naputol ang mananambang na iyon sa dalawang bahagi ng isang palo ni Usyang. Ginoo, baka mas mabuting umatras muna tayo. Walang takas kahit gusto mo pa. Anong Ginoo?
Sabi niyo kanina na kaya niyang talunin ang karaniwang mambabarang. Pero ako, hindi ako pangkaraniwang mambabarang. Tigulang na, huwag ka nang magpanggap dyan. Kanina, saktong sipa lang ang ginamit ko. Hindi ko pa talaga inilabas ang totoong lakas ko. Sige, ipakita mo nga sa akin para makita ko. Mag-ingat ka, baka gamitin na niya ang kanyang mistikal na lakas. Matandang tao. Ipakikita ko sa iyo ang aking madugong teknik sa kutsilyo. Hindi pwede, ikaw. Nakatanggap ka pa ng aking madugong kutsilyo. Akala ko pa naman ang galing mo. Ginoo, ayos ka lang ba? Hindi ka pa rin namamatay. Binalaan kita. Mas mabuting huwag kang makialam. Yung dalawang tao na iyon ay pinili ng iyong sesek. Ang dami mong sinasabi. Tumahimik ka. Sa wakas, natapos na. Na-detect na labis ang nagamit mong espiritual na lakas. Kapag umaabot sa 100% ang epekto ng lason sa damdamin. Ang host ay, kung mamatay ang host, mag-double cultivation agad. Piliting lumabas ang emosyonal na lason. Nakita na ang labis na pag-ubos ng espiritu ng host. Ang antas ng emosyonal na lason na nakakaapekto sa puso ay tumaas sa 79%. Kapag umabot sa 100% ang emosyonal na lason na nakakaapekto sa puso, mamamatay ang host. Mangyaring mag-double cultivation agad ang host. Piliting lumabas ang emosyonal na lason. Naku, nag-atake ang lason. Ginoo, anong nangyari sa inyo? Grabe ang tindi ng lason. Mawawala na ba ako dito ngayon? Hindi, ito ay lason ng pag-ibig. Ate, anong gagawin natin ngayon? Ang lason ng pag-ibig ay isa sa mga pinakamahirap na lason sa mundo ng pagsasanay. Tanging ang doble na pahinga ang makakapag-alis nito. Magkasama tayong nalugmok sa taglagas. Tayo ay niloko ng Yung Sesek. Pati ang ating emisek ay nawasak. Kaya ngayon ay naging mga Ronin na tayo. Kung hindi dahil sa tulong ng matandang Ginoo, marahil ay patay na tayo sa mga kamay ng masasama. Alam ko na hindi lang niya tayo iniligtas, kundi handa rin siyang turuan tayo ng daan ng pagsasanay. Kaya mayroon ka bang kamalayan sa pag-aalis ng lason? Handa ako. Mabigat ang utang na loob natin sa matanda. Kaya ko. Sige, kapatid, sama-sama tayong mag-aalis ng lason para sa matanda. Hindi na ako makahinga. Pumasok na sa aking trake ang lason ng damdamin. Bilisan mo, masama na. Masyadong mabilis kumalat ang lason. Kailangang agad na alisin ang bahagi nito. Na-detect ang malapit na pakikipag-ugnayan ng host at babae na cultivator. Napilitang lumabas ang 0% ng laso ng pag-ibig. Kasulukuyang antas ng laso ng pag-ibig sa puso, 89%. Binabati kita, host, nakatanggap ka ng gantimpala. Mukhang naalisa ng bahagya ang laso ng pag-ibig ng matandang Ginoo. Elixir ng pagbabalik sa kabataan. Ang damit na bumabalik sa kabataan ay otomatikong ininom ng host. Nagsisimula nang bumalik ang hitsura. Ate, tingnan mo ang mukha ng matandang Ginoo. Matapos mailabas ang lason, ang aking kakayahan ay bumalik ng kaunti. Kaya't nagbago rin ang hitsura. Salamat, Ginoo. Akala ko ang Ginoo ay napakagwapo. Huwag mo na akong tawaging Ginoo ngayon. Paano kung tawagin mo na lang akong guro? Sumapi kayo sa aking samahan ng hihuan. Ako mismo ang magtuturo sa inyo ng daan ng pagsasanay. Talaga bang pwede? Siyempre, simula ngayon. Kayo ang unang henerasyon ng mga disipulo ng bagong hihuan. Guro ang nasa itaas. Pakiusap, tanggapin mo ang aking pagyukod bilang iyong estudyante. Sa wakas, opisyal na akong tumanggap ng estudyante. Marami pang pagkakataon sa hinaharap. Tama. Dapat mo siyang turuan ng mabuti. Kapag nakapag-ensayo na kayo, bumalik kayo sa aking lugar ng pagsasanay. Masyadong payak dito. Hindi angkop para sa pagsasanay. Dito dati ako nagsasanay. Kahit matagal na akong hindi nakarating. Pero maayos pa rin. Mula ngayon, dito na kayo magpa-practice. Maraming salamat, Master. Sige, sisimulan ko ng turuan kayo. Ang unang hakbang sa pagsasanay ay ang pagpose ng tamang postura. Kailangan bang pareho kayo ng postura ng Master? Ang ganitong postura sa pag-upo ang pinakaangkop. Pero hindi ko alam kung paano ayusin. Baka pwedeng turuan mo ako ng mano-mano, Master. Pero hindi ko alam kung paano ayusin. Baka pwedeng turuan mo ako ng mano-mano, Master. Tinetesting ba ng batang ito ang aking katatagan? Ipapakita ko ang paraan. Na-detect ang pagdikit ng balat ng host at ng babaeng cultivator. Naalis ang 1% ng laso ng pag-ibig. Kasalukuyang antas ng pagkalaso ng puso. Dalhin sila sa pag-ensayo. Kasabay nito, maaari ring maalis ang laso ng pag-ibig. Ang galing, guro.
Paano naman ako, QC? Kailangan mo ring mag-adjust. Na-detect ang balat na nagdikit ng host at babae na cultivator. Napilitang lumabas ang 2% na laso ng damdamin. Kasulukuyang antas ng lason sa puso 86%. May sumulpot ulit na lason, nakakainis. Magaling, ganito ang tama. Ngayon, ipikit mo ang mga mata. Damaing ang espiritu ng langit at lupa. At saka tatawagin ang tunay na enerhiya sa loob ng katawan. Paano tatawagin ang tunay na enerhiya? Tingnan mo na lang ang ginagawa ng guro. Wow, ang galing ng guro. Ito na ba ang tunay na enerhiya? Ito ay panimula pa lamang. Ang tunay na palabas ay nasa susunod pa, panoorin mo ng mabuti. Ano ang nangyari sa guro? Hindi pa tuluyang naalis ang sumpang lason. Kakahabaan lang ng paggamit ng tunay na enerhiya. Nagdulot ulit ito ng pagsalakay ng lason. Mukhang sa kasalukuyan kong kalagayan. Hindi muna kita matuturuan. Kyuran. Guro. Bakit hindi muna namin subukang tanggalin ang lason sa iyo? Guro, tutulungan ka naming alisin ang lason. Sige, kayo na. Napakalakas ng espiritual na lakas ng guro. Halos makamit ko na ang breakthrough. Nadiskubre na matagumpay ang pagsasanay ng host at ni Disipulo Dukyuran. Ganap nang naalis ang laso ng pag-ibig. Gantimpala, pag-angat ng antas ng pagsasanay sa unang yugto ng Jindan. Epektibo talaga ang pag-ehersisyo para sa detox. Hindi lang bumalik ang lakas ko. Nakuha ko pa ang sirang aray na ito, ate. Ang lakas ni ate master ay mabilis na tumataas. Talagang magaling ang pamamaraan na ito sa detox. Nakalimutan ko sabihin sa inyo. Sa totoo lang, ang sinasanay ko ay ang lihim na paraan ng Hehuan Sect. Basta mag-aaral ka lang, mapapalakas mo ang lakas mo. Anong prutas ito? Huwag kang matakot, ito ang aking Golden Core Tribulation. Kailan ka naging matagumpay sa Golden Core, Master? Siguro nung sabay tayong nag-practice kanina. Ang sabay na pag-practice ay may ganitong benepisyo pa. Master, talaga bang walang problema sa'yo? Master ay isang dakilang cultivator. Dapat ay walang problema, di ba? Binabati kita, Master, sa matagumpay na pagtawid ng tribulation. Yung maliit na Golden Core Tribulation. Hindi ito mahalaga. Sino ang pumasok sa aking bakuran? Oh. May hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga immortals. Pupunta ako para hanapin ang isang tao. Sino ang hinahanap mo? Sino po ba ang babaeng iyon? Siya ba si Dukyus? Magaling si Du na babaeng mandirigma. Ano ang hanap mo sa kanya? Ako at si Dukyus ay mga ordinaryong tao lamang. May kasunduan kaming magpakasal. Siya ang aking magiging asawa. Ako at si Dukyus ay mga ordinaryong tao lamang. May kasunduan kaming magpakasal. Siya ang aking asawa na hindi pa nakapagpakasal. Tama ang sinabi niya. Kamakailan lang narinig kong nawasak ang imi. Laging nag-aalala ang pamilya. Kaya lumabas ako para hanapin siya. Hindi ko akalain na makikita ko siya dito. Bumalik na tayo, QC. Nakapasok na ako sa pintuan ng mga Diyos. Mula ngayon, isa na akong tao sa labas ng mundo. Huwag mo na akong hanapin. Natatakot akong magkamali ng isip ang guro. Anong guro? Dapat na tayong umuwi. Dukyus, ikaw na mapaghinala. Ikaw at ang guro mo, kayong mga hayop. Kayong mga walang hiya. Magkasama ang guro at estudyante. Walang problema sa ganitong ginawa. Guro, hayaan mong ipaliwanag ko sa loob ng kwarto. Mga mababangis na tao. Ang ibig mong sabihin ay, nagdududa ka na ang imi ay nawasak, dahil sa pagkakaroon mo ng kasintahan. Tama, nagdududa ako na ang imi ay nawasak. Dahilan ng Cloud Mist Sect. Kung ganito ang sinasabi mo. Hindi naman masama ang mag-ingat. Lumabas si Duyusen. May lakas loob kang nanakaw. Wala kang lakas loob na lumabas. Kinumpirma ng Yaong Sect Leader. Yung nasa loob ay si Dukyuran at Dukyusi magkapatid. Bakit hindi mo sila pinalabas? Yung babae si Dukyusi nakasama na ng isang may kakayahan. Hindi mo ba nakita yung kidlat sa langit noon? Isang sulyap lang, maabo na ako sa abo. Ibinenta mo pa sa akin yung dalawang magkapatid. Bakit ako pa ang kailangang mag-ayos ng gulo? Duxiaosi, dalhin mo yung guro mong hindi mapakita. Siya, ang batang pinuno, ay sinamantala ang kawalang muwang ni QC. Niloko niya si QC para sumali sa kanyang sekta. At gumawa ng mga lihim na bagay ng magkasama. Wala na siyang hiya.
Ikaw, isang hamak na nag-iisang kultibador. Naglalakas loob ka pang agawin ang itinalaga naming dao partner ng Yongtse. Paano naging dao partner ng Yongtse si QC? Si Chu Hanshao ay kapatid ko na sa sekta. Kasama ng aking kapatid na disipulo. Siyempre, tao rin tayo sa ating sekta. Pinaslang ang buong pamilya. At saka nilagyan ng sombrero ng kasamang espiritu. Ganito ba kayo mang-agaw? Ang disipulo ng guro ay laging kasama sa buhay at kamatayan. Pakiusap guro, ipaghiganti mo ang disipulo. Hindi na kailangan ng ganito. Ang mga taong ito ang tutulungan kang harapin ito. Kapatid na senior, ayos lang ba na mag-isa ang batang pangulo? Yes ang batang pangulo ay nagsimula sa daan ng kulto sa edad na 7. Nakapundar ng base sa edad na 17. Nakapagtagumpay sa gintong pilak sa edad na 30. Isang henyo na isa sa 10,000. Siyempre, walang magiging problema. Isang biyaya para sa mga kapatid na babae na mapansin siya ng batang pangulo. Hindi ko kayang makipagsabayan sa mga tao ng Yunjezong. Huwag, guro. Ang malaking James Word formation ng batang pangulo ay walang kapantay sa pulang antas. Lalo na, dahil sa inyong guro na ganitong basura na bagong pasok sa jindan. Ang inyong guro ay pinigana ng sword pilyo hanggang maging pira-piraso. Huwag nang tumingin, mga magandang dilag. Sa ilalim ng sinumang guro ka nag-aaral ng siyan. Hindi ka mag-aaral ng mabilis, bumalik ka na lang sa akin. Ang bastos mo. Mapagsamantalang taong walang hiya. Walang hiya ako. Yung taong walang hiya ay pumanaw na. Ganito lang ba ang antas ng iyong malaking pana? Hindi, impossible ito. Ang dakilang James Word formation ay walang kapantay sa parehong antas. Paano mo magagawa yan? Ate, nakita mo ba yon? Isang suntok lang ng guro at anong walang kapantay sa parehong antas. Biro lang yan. Natalo ang batang pinuno. Paano nangyari yan? Ang batang pinuno ay isang henyo sa huling yugto ng Golden Core. May kakaibang bagay sa bandilang iyon. Kaya niyang makita ang lahat ng pagbabago sa espada sa isang sulyap. Tiyak na dahil sa bandilang iyon. Guro, gusto kong matutunan ito. Tungkol sa pagsasanay na magkasama. Tulad ng malapit na ugnayan. Kaunting pag-unlad sa kakayahan. Sige, guro, kailangan nilang tumakas. Sandali, ang kasulatan ng kasal nina Lolo Shizu at Si. Ang kasulatan ng kasal namin. Nasa altar ng Yongtse ang orihinal na kopya. Kayo ang pumunta sa Yongtse para kunin ito. Hindi ito problema ko. Nakarating ka na ba sa altar? Ngunit sa bundok ng Yongtse ay may Yongtse formation. Kailangan ng kakilala para makapasok doon. Master, wag mo na itong kasal na ito. Sa Yongtse malaking puwersa sila. Kami ay mahina ang pundasyon. Kung hindi natin pipigilan, baka magdala pa ang maliit na prinsesa ng kasal dito para magulo. Ngayon, sabihin mo sa akin. Anong kakaiba sa Yongtse Great Array? Ako, hindi rin maintindihan. Narinig ko lang sila nagsabi. Ang Yongtse na depensa ay hindi kayang basagin ng kahit sinong nangungunang magaling. At napakapanganib pa. 10 kamatayan, walang buhay na makakaligtas. Guro, baka mas mabuti pang huwag ka nang pumunta. Pupunta kami ngayon din. Yuksezi. Ikaw na mababang tao. Magpapadala ka lang ba sa malaking depensa ng kabibi na ito para lang saktan ako? Ha. Banal na babae ng pula. Bakit hindi mo na lang ako sundin? Ang aray ng ulap at kalangitan ay pinagsama-sama ng mga ninuno sa nakaraan. Huwag mong sabihin na ikaw lang. Kahit ang pinakamahuhusay na mambabatas ay mahuhulog dito. At mamamatay ng walang pag-asa. Si Chili ay isang henyo na hindi pa nakita sa 1,000 taon sa Demon Sect. Ako rin ang pangulo ng Yongtse Sect. Bakit hindi tayo mag-practice ng magkasama? Maging aking 14 na nakasangga sa daan. Magbabahagi tayo ng mga yaman mula ngayon. Para sa kapakanan ng pareho nating ikabubuti. Banal na berhen si Chili. Sumama ka na sa pangulo, hayaan mong makuha mo siya. Simula nang mabuo ang malaking barikada na ito. Hindi pa ito nababasag ng kahit sino. Huwag mong sabihin na ikaw. Kahit dumating pa ang iyong master. Wala rin itong magiging epekto. Nakakainis si Liksuzi. Hindi mo ba tinitingnan kung ano ka talaga? Ayoko na. Kahit mamatay ako, hindi mo ako mahahawakan. Ha. Mas lumalaban ka, mas natutuwa ako. Ha. Huwag mong subukang tumayo. Sino ka? Mukhang may laman ang formation ninyo. Hindi ka pa rin tumitigil. Gusto ko nang simulan ang pagkakaayos ng mga hadlang. Huwag mo akong sisihin kung ako'y walang awa. Ipinapagana ang malaking hadlang, nagbubukas ng pagbabawal. Sayang, maganda pero walang laman. Anong tao ang makakapag-penetrate ng tahimik sa mga panlabas na hadlang?
Anong tao ang makakapag-penetrate ng tahimik sa labas? Ibigay mo sa akin ang kaluluwa ng aking disipulo na si Dukyusi. Anong kaluluwa? Anong nangyari sa anak ko? Tatay, siya ang nanakit sa akin. Kung nasaktan mo ang anak ko. Sabay na tayong masungkit sa malaking aray na ito. Ay! Ikaw pumasok dito para magpasawalang sala. Dapat sana ay may dadalhin akong bagay. Pero hindi ko inasahan na sabay-sabay magpapagana ang ilang elder na nasa Golden Core stage. Medyo mahirap pang basagin ito muli. Kailangang pagsamahin ng mga matatanda at ako ang puwersa para paandarin ito. Ang lakas nito ay hindi lang doble. Kahit na may dala kang makapangyarihang espiritual na kayamanan, hindi ka makakatakas mula rito ngayon. Mukhang kapalaran ito para sa pangulo ng sekta. Isang bagsak na makukuha ng aming yung sesek ang santa ng Demon Sect. Kasama ang batang ito na may kakaibang kayamanan. Ang sirang watawat na iyon ay hindi pangkaraniwan. Dapat itong mapunta sa akin ng yung sesek. Chiyuan, nasaan ang tapang mo kanina? Hindi ba isang suntok lang ang kailangan para wasakin ang aking sword formation? Kapag naubos ang iyong espiritu, at nadurog ka ng malaking formation, ang dalawang mahahalagang alagad mo, ako ang mag-aalaga sa kanila ng mabuti para sa iyo. Kung nakapasok ka na dito, meron bang paraan para makalabas? Wala namang problema kung ako lang ang lalakad. Pero hindi kita maaasikaso. Walang paraan para masira ang balakid at makalabas. At wala ring paraan para makagawa ng malaking laban. Meron naman. Anong paraan? Makipagdoble kulto ka sa akin. Agad na lalaki ang aking kapangyarihan. Kaya kong pilitin basagin ang formation na ito. Doble kulto ang sinasabi mo. Sa ganitong sitwasyon, nasira na ba ang utak mo dahil sa formation? Espesyal ang aking paraan ng pag-ensayo. Ang doble kulto ay kayang agad magpalakas ng kapangyarihan. Sige na, alam ko hindi mo ako paniniwalaan. Pag umalis na ako, hahanap ako ng pagkakataon para makaganti sa'yo. Sige, kumpirmahin natin. Ang sinasabi mong sige ay tungkol sa pagsasanay. Ikaw, bilang isang tanyag na sekta, hindi ka natatakot. Ako, bilang isang sekta ng masamang kapangyarihan, wala akong pakialam. Para masira ang balakid. Ito na lang ang pagkakataon. Lumabas mula sa Cloud Mist Mountain. Hindi tayo magkakilala. Siyempre, kung may nanonood lang naman. Hindi ako magaling magpakita. Pasensya na, huwag mo nang alalahanin. Ano na namang ginagawa nitong tao na to? Huwag mo na siyang pansinin. Pakilakas ang malaking aray. Pigilin agad. At isa pa, bakit ka ba palyado? Ang lihim na pamamaraan ng Ahihuan Sect ay hindi ipinapasa. Kailangan mong maging miyembro ng Ahihuan Sect. Kahit pa bilang isang panauhing opisyal lamang. Naiintindihan ko na, pero kahit magdoble tayong pagsasanay, ako pa rin ang dapat manguna. Humiga ka na mabuti. Kung magsasalita ka, magsalita ka. Bakit ka nananakit? Gusto ito ng aking upuan. Nag-aaway sila sa loob. Maliit na magnanakaw, sobra ka na. Gamitin ang lahat ng lakas para pasiglahin ang aray. Patayin ang mga asong ito na magkasintahan. Anong nangyayari? Nakipag-isa sa isang nakatatandang bisita sa Yuaning. Gantimpala sa pag-angat ng antas hanggang sa huli ng Jindan. Kung hindi mo pa rin masira ang aray, patay ka sa akin. Isa ang malaking aray na hindi kayang sirain ng mga nangungunang kultibador ay nasira. Impossible. Ang Yongse Immortal Aray ay pinahusay ng pawis ng mga ninuno sa bawat henerasyon. Paano ito nasira? Nasira ang pundasyon ng depensa. Nahahamak ako sa aming mga ninuno. Ang libong taong pamana ay malapit ng masira. Kami ay mga makasalanan ng samahan. Tatay, nawala na ang depensa. Ano ang gagawin natin ngayon? Sino ka ba talaga na sumira sa malaking depensa ng aming samahan? Hindi ito kayang gawin ng nasa yugto ng Golden Elixir. Sabi ko lang, kukunin ko lang ang kasal ng aking disipulo. Ngayon, oras na para magbilang tayo ng utang. Nasira na ang Red Lotus Formation. Tayo ay parehong nasaktan. Mas magandang itigil na natin dito. Ang Yongxia Sect ay handang magbigay ng resources bilang kabayaran. Haring banal na guro. Mas mainit huwag nang magkaaway. Nais naming magpatawad sa sarili naming galit. Hindi namin hahabulin ang malalaking kasalanan. Ngayon na. Tigil na, hindi ba't gusto mo pang mamatay para sa akin kanina? Ngayon na humihingi ka na ng tawad, huli na. Patawarin mo ako. Huwag mo akong papatayin. Lahat ito ay ideya ng tatay. Walang kinalaman sa akin. Nakakainis ang mga walang silbi.
Nawasak na ang kaayusan. Nakuha ko na ang aking paghihiganti. Wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Wala nang koneksyon sa hinaharap. Siyempre, hindi ba't sinabi ng guro na maghintay kayo sa ibaba? Natatakot ka lang na sumunod ka rin. Mabuti ang kalagayan ng master. Nakakagaan ng loob ang aking puso. Ang galing-galing ni master. Nasira pa niya ang malaking banayad na pader. Siyempre, walang problema si master. May halimaw ng put. Ang swerte mo, Panginoong Chai. Swerte mo talaga, Pangulo Chai. Sino itong ate na ito? Naku, nagkaproblema na tayo. Pangulo Chai, sino sa tingin mo ako? Isa siyang panauhing tagapayo ng aming samahan. Panauhin lang siya. Siyempre, alam din niya ang aming lihim na pamamaraan ng pagsasanib. Ibig sabihin, si Chilian. Ang bisitang kapatid ay kapatid na rin natin. Hindi ko siya tinatanggap. Anong kapatid? Isa lang ang kapatid ko. Hindi marunong umintindi si Kuran. Huwag kang magpakaseryoso, ate. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Dapat akong magsalita ng kaunti. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Dahil may mga ayaw makipag-sister sa akin. Hindi na lang ako makikipag-sister. Ano ito? Nakasil ang iyong dual cultivation secret technique. Hanggang hindi ko ito binubuksan, hindi ka makakapag-dual cultivation. Paano mo magagawa ito? Sister, medyo labis na ito. May problema ba? Hindi ba tayo makakapag-usap? Natapos ko na ang selyong ito na partikular para sa sistema. Ang aking plano sa sabayang pagsasanay. Kapag naisipan kong buksan ito, syempre ay pupunta ako sa iyo. Ulitin mo iyon. Sino ang nagwasak sa iyong sezong? Si Chaiwan. At ang matinding banal na dalaga ng Demon Gate. Si Chaiwan na pinutol namin ang aura. Parang patay na aso, binaba sa bundok, isang luma ng inutil. Kaya niyang sirain ang yung Xiaozong. Yung matandang si Lingsu, nasa late stage ng Golden Core. At meron pang yung Sexian Formation. Maaasahan ba ang pinanggalingan ng balita? Totoo iyan. Nagsanib ang punong ministro na si Chai Yuan at si Chai Li upang sirain ang Yongxia Great Array. Namatay ang punong ministro na si Ling Suzi at ang 5 matatandang tagapayo. Kaya kong alisin siya ng isang beses. Maaari ko siyang alisin ng pangalawang beses. Elder Kumyu. Alam ko na ang mga pangyayari. Kaya't mangyaring personal na pumunta ang Elder. Sa ilalim ng Yuan Ying. Walang makakatapat sa matanda. Asikasuhin mo ito. Kampante ako. Hindi pwedeng malambot. Guro, nasayang na ang 3 araw. Wala talaga bang paraan? Guro, talagang napakalakas ng selyong ito. Kahit ikaw ay hindi kayang buksan ito ng mag-isa. Iniligtas ko ang kanyang buhay. Kung hindi man niya ako pasalamatan, ayos lang. Pero bakit pa niya ako tinaniman ng ganitong malupit na sumpa? Hindi makapagkaisa si Shiyuan sa loob ng 3 araw na ito. Masarap ba ang pakiramdam? Iyon ang tinig ni Chilian na demonyang babae. Kahit na ako si Chilian, hindi ko kailangan na ipakita iyon doon. Huwag mong isipin na magagamit ka ng ibang babae. Tingnan mo siya, ate. Unahin mong pakinggan siya. Shiyuan, kaya kong unlock ang iyong selyo. Kung gusto mong makipagsanib sa 2 kapatid na babae, hindi naman problema. Ganyang lalaki. Nagamit ko na isang beses, tapos na ang gana ko. Putang ina, pangit na babae. Kailangan mo lang pumunta sa Chanmu Valley. Para tulungan akong gawin ang ilang bagay. Para maalis ko ang seal mo. Ang Chanmu Valley ay teritoryo ng Demon Set. Delikado ba, may 4 na pinagbabawal na lugar sa mundo ng cultivators. Ang Chanmu Valley ay isa sa mga ito. Kung hindi ka mula sa Demon Set, madalas ay tiyak na kamatayan. Kung ganon, guro, wag na tayong pumunta. Kailangang pumunta, pagkatapos magtagumpay. Katulad mo na natikman ko na, tira-tirang pagkain. Pwede rin namang ibigay sa 2 magkapatid na iyon. Pag-isipan mo ng mabuti, wag mong sayangin ang biyaya ko. Sobra na iyan. Paano magiging tira-tirang pagkain ang guro ko? Tama na, ginagamit natin ng maayos ito. Pero gusto pa rin niyang makisali. Anak na babae. Kung ganito nga, pumunta tayo sa Chanmu Valley. Evie, naantala tayo. Pero hindi na kayo makakatakas. Dumating ka ng mas mabagal kaysa sa inaasahan ko. Chilian Kejing, nandito na ako. Maaari na bang buksan ang selyo? Bakit nagmamadali? Tinawag kita dahil may kailangan akong tulong. Malapit na ang malaking kompetisyon ng mga demonyo.
Ayon sa batas, pwede akong humanap ng kasabay mong monghe bilang panlabas na tulong. Sa tingin ko, pasok ka naman. Sister Chilian, nakasali ka na ba sa malaking paligsahan ng Demon Sect? Lahat ng pamilya, may hinahanap na inutil na nasa Golden Core Stage. Para maging katulong mo. Sentes Chihri, hindi ka ba makahanap ng iba? Mas magaling pa siguro ang bulag kaysa sa iyo sa paningin. Kung talagang wala ng paraan, humanap ka na lang ng isang matandang nakarating na sa yugto ng Yuaning. Kahit na medyo matanda na siya, mas mainam pa rin kaysa sa mga walang silbi sa Golden Core Stage. Maghanap ka na lang ng isang Golden Core Stage na tagapagsuporta. Hindi ba't halatang sumusuko ka na? Sa tingin ko, sobrang nai-inlove ka na sa santa na walang makitang iba. Yung maputing mukha na ito, walang silbi talaga. Kayo'y nagbabalak kayo. Napakagaling ng guro ko. At mayroon pang isa. Banal na babaeng pula. Talagang magaling siya. Walang silbi ang maraming salita. Bumalik na tayo at hintayin ang balita mula sa banal na babaeng pula. Tumahimik ka, kahit na ito'y mga natirang pagkain ko. Iyan din ang tira-tirang pagkain ni Chilian. Pwede kong sabihin ito ng 1,000 o 10,000 beses. Pero kung may ibang tao na magsabi ng kahit isang salita laban sa kanya, parang naghahanap ng kamatayan. Tayo na. Makinig ka, may isang buong buwan pa. Bago ang malaking paligsahan ng Demon Sect. Hindi ko pa rin maintindihan. Bakit ako ang pinili? Lahat ng kalaban ay nasa Yuaning na antas. Ako ay nasa Jindan lang. Kaya sa buwang ito, kailangan mong mag-aral ng isang espesyal na paraan ng pag-ipon ng enerhiya. Ang pamamaraang ito ay makakatulong sa iyo na tipunin ang Yuanyang. Palakasin ang pundasyon at pagyamanin ang pinagmulan. Sa panahong ito, walang pag-asa ang iniisip mong magkaroon ng 2 araw na pahinga. Hindi ka papayagang mag-isip kahit kaunti. Bakit kailangang sundin ng guro ang gusto mo? At kailangan pang magpigil ng pagnanasa? Basta sundin mo ng mahigpit ang aking mga utos. Magpigil ng pagnanasa ng 1 buwan. Iayos ang kalagayan hanggang sa pinakamataas. Pagkatapos ay personal kitang tutulungan sa pagsasanay. Ang epekto ay lalampas pa sa karaniwan. Pag natapos ang dual cultivation, kahit hindi mo maipasok ang Yuaning, hindi na ito kalayo. Kaya pinagbawal mo sa akin ang paraan ng dual cultivation. Para lang matiyak na hindi magkakamali sa 1 buwang ito. Tungkol naman sa 2 pinakamamahal mong mga disipulo, aayusin kong manirahan sila sa katabing bakuran. 1 buwan na ito, mas mabuti kung magiging maayos kayo. Huwag ninyong istorbohin siya sa pag-ehersisyo. Sige, susundin ko na lang ito minsan. Tandaan, 1 buwan. Tiisin ang 1 buwan na walang day off. Mas mahirap pa ito kaysa labanan ang malaking depensa ng Yonsei Sect. Buong 29 na araw na ito. Bukas ay maaalis na ang selyo. Kapatid, sa wakas ay dumating ka na. Sino ka? Bakit ka nandito? Kapatid, huwag kang matakot. Narinig ko na matagal ka nang pinigilan ni Ate Chilian. Kaya tutulungan kitang makapaglibang. Pakawalan mo ako, hindi ako basta-basta. Bastos, anong ginagawa mo? Alam mo na, Chilian. Ako ay isang tapat na tao. Si At Chilian pala. Sobrang harsh ka kay Brother Chayuan. Binubus ka niya hanggang hindi makahinga. Kaya nandito ako para tulungan siyang mag-relax. Ruoksui, umalis ka na dito. Chilian. Malapit na ang malaking paligsahan ng Iina. Naghahanap ka ng isang estranghero na nasa antas ng Athis bilang katulong. Pinagdududahan ko kung gusto mo bang gumamit ng ganitong mababang paraan. Para magkaroon ka ng paraan para makalabas sa huli. Kasinungalingan, bibilang ako ng 3. Kung hindi ka aalis ngayon, aagawin ko ang iyong mga damit at itatapon ka sa plaza. Ate, napakamatapang mo naman. Hindi ba gusto ng lalaki? Hindi ka ba bibigyan ng paliwanag ngayon? Biktima din ako eh. Nagsasanay lang ako ng galing. Humuhuni ng kanta. Sino ang mag-aakala kung paano siya nakapasok sa aking kumot? Siya ay lumapit ng kusa. Hindi ka ba kahit kaunti man lang naantig? Nandito pa rin ang gamit ko. May pagbabago sa plano. Hindi na ako pwedeng maghintay hanggang bukas. Ano ibig sabihin? Ngayong gabi na, ngayon din. Libre tayo sa weekend. Pero hindi pa ako handa. Upo ako ng maayos at magpapahinga. Mag-focus at huminga ng malalim. Ngayong gabi tutulungan kitang umangat ng husto. Nagsimula na sila, ate. Nagdoble silang pagsasanay si ate. Bakit mo ako pinatawag para makikinig ng palihim? Ate, pakinggan mo. Walang pakialam ang babaeng demonyo sa pag-aalaga kay Master. Tiis na tiis si Master, sigurado ako. Paano niya magagawa iyon sa guro? Huwag nang pakinggan pa. Tayo na.
Kakatapos lang gumaling ang guro mula sa sugat. Kakaunti pa lang ang naibalik niyang lakas. Ang babaeng demonyo na ito. Sobra-sobra ang hinihingi. Walang hiya talaga. Otun, anong sinasabi mong kalokohan? Magsara ka na agad para hindi marinig ni Lime. Ako'y labis na natutuwa. Alam ko na ang tungkol sa malaking laban bukas, Nixuer. Hindi ito basta-basta. Dapat ay may alam ka sa sitwasyon. Subukan mo kayang ipakita ni Master ang resulta ng laban bukas. Unang round, ang Peach Blossom Array. Ang usok ng Peach Blossom sa larangan ay maaaring sumira sa isipan. Nagdadala ng pagkakalugmok. Ang hindi matatag ang isipan ay makukwarto lang sa larangan ay mamamatay at mawawala ang daan. Pagkatapos ng Peach Blossom Town ay ang ikalawang antas, ang Thousand Poison Cave. Sa loob ng kuweba ay nagsasama-sama ang iba't ibang nakamamatay na lason sa buong mundo. Punong-puno ng mga makamandag na insekto at halamang nakamamatay. Ang inyong misyon ay pumasok sa ilalim ng kuweba. Para makuha ang lihim na yaman ng Demon Gate, ang Thousand Poison Pearl. Ang makakakuha ng perlas at makakabalik ng ligtas ang siyang mananalo. Ang mananalo ay magiging pangunahing tagapagmana ng punong guro. Bagamat malaki ang tukso, mas mahalaga ang buhay. Dapat mong tandaan na ang kaligtasan ay pangunahing layunin. Huwag pilitin ang mga disipulo na maunawaan. Salamat, guro. Napakapurong ganito. Pagsasanib ng Yuanyang at Mawen. Saan nanggagaling ang kakaibang galaw na ito? Sa direksyon ni Master. Si Sister Chilian. At ang katulong niya sa silid na tinatawag na Chayuan. Matagumpay na nagkaroon ng dual cultivation si Elder Chilian sa sala. Mas malaki ang epekto kaysa sa inaasahan. Bonus, pagtaas ng cultivation level. Mula sa unang yugto ng Jindan hanggang sa huling yugto ng Jindan. Gantimpala 2, makakakuha ng isang bote ng espesyal na kayamanang pang-magic na Wanhwaji Dudan. Ang pil na ito ay naglalaman ng likas na malinis na enerhiya, na kayang tanggalin ang lahat ng lason sa mundo. Sistema ng huling yugto ng Jindan at Wanhwaji Dudan. Ngayon ay medyo mapagbigay sila. Chilian, dapat na tayong umalis. Ito ang unang antas ng Peach Blossom Formation. Ang usok na ito ay tinatawag na Peach Blossom Barrier. Kung masyadong malanghap, maaaring magdulot ng kalituhan sa isipan. Laging nananaginip sa ilusyon. Kung malala, maaaring mamatay at mawala ang daan. Kahit huminga ng husto. Ang barrier na ito ay maaaring sumipsip kahit sa balat. Sa labanan, hindi lang Peach Blossom Barrier ang meron. Ang estratehiya mismo ay may nakatagong panganib. Pwede pang umatras ngayon. Huwag ipagsawalang bahala ang buhay para sa posisyon ng tagapagmana ng Pangulo. Nag-aalala ka lang, Elder. Hindi naman kami mga inutil. Hindi kami matitinag ng mga ganitong depensa. Kapag pumasok na sa pintuang ito, walang dahilan para umatras. Kung ganoon, maghintay ka sandali. Banal na babaeng pula, sigurado ka bang dadalhin mo ang Golden Core at papasok dito? Huwag mong hayaan na ikaw ay malagay sa panganib sa gitna ng mga bulaklak. Ngayon ay nagsisisi ka na. Yumuko at umamin na talo ka. Maaari ka pang umalis sa Valley of Demons. Kaya nga, ate. Humingi ng tulong sa soft shell shrimp. Mas mabuti pang pumasok na lang tayo mismo. Hala kayo, naghahanap kayo ng kamatayan. Hindi kailangang magalit si Chilian. Hayaan muna silang magpakasaya. Hanggang makapasok sila sa Peach Blossom Array. Papapatayin ko sila. Parang madaling gawin. Chilian, huwag kang masyadong mag-alala. Ang Peach Blossom Formation ay nagbabago ng napakarami. Hinahatak kita. Ang totoo, natatakot lang ako na baka mawala ka dahil sa maliit mong kakayahan. Mabagal mo ako. Salamat sa pagtulong, Chilian. Maliwanag na alam mo. Dumikit ka ng mahigpit kung bumitiw ka. Hindi na ako babalik para hanapin ka. Oy, sino akala mo? Hindi ba ito ang ating banal na babaeng Red Lotus at ang kanyang mahal? At ang kanyang pilak na pulbos na yugto ng pagkabuo? Ah, brother siya. May kakaibang panlasa si Sister Chilian. Gusto niya sa ibabaw. Siyempre, kailangan niya ng ganitong maliit na lalaki. Huwag kayong mag-alala, lumayo na lang kayo. Nagmamadali na siya. Kung may dapat sisihin, sisihin mo ang kakulangan mo. Walang problema kung kulang ka. Kulang din ang tibay ng buto. Talagang kailangan mo nang magtago sa likod ng babae. Humakbang pabalik at alagaan ang sarili mo. Ako na ang bahala sa dalawang baliw na ito. Huwag kang gumawa ng ingay, kuya. Habang abala ang tigre sa bahay niyo, nandaragit na ako sayo. Nasa unahan pa rin si Chilian. Kasama siksing siya. Nag-aaway sila, bakit mo ako dinala dito? Hindi ko ba sinabi? Dumaragit ako sayo. Bakit hindi ka pa rin naiintindihan?
Yung mga bagay ni JJ Chilian. Siyempre gusto ko rin, Wuxu. Anong bagay? Matagal na kaming lumaki ni Chilian magkasama. Palagi kaming ikinumpara ng Panginoon ng sekta. Sa paglipas ng panahon, lahat ng kanyang mga bagay gusto kong agawin. Pagmamay-ari ni Master Fa Bao Gongfa ang kanyang pabor. Ngayon, hindi ka rin naiiba. Wala akong pakialam sa alitanyo ng mga kapatid ko. Parehong baliw ang dalawang magkapatid. Hindi ka pwedeng makialam. Bitawan mo. Dumating na ang kuya. Bakit ka magmamadali umalis? Maibigay ng Red Snake sa iyo. Hindi ba kayang ibigay ni Ruxu? Ano ba talaga ang gusto mo? Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang na makasama ka, tulad ni Ate Red Snake. Magkaroon tayo ng double cultivation. Paano ang double cultivation? Kailangan ng lihim na pamamaraan ng Hihuan sect. Hindi pwede ang ganito. Saan nanggaling ang lihim na paraan ni ate? Si Chilian ay isang panauhing matanda sa Red sect ko. Panauhing matanda. Gusto ko ring sumali sa Red sect ninyo. At kailangan kong mas mataas kay Chilian. Gusto kong maging dakilang matanda. Sige, kung ganyan ang iyong pasya. Mag-focus ng isip. Ipapasa ko sa iyo ang paraan. Binabati ko ang pangunahing tagapagmana at ang elder ng Hihuan sect na si Ruoxui sa kanilang matagumpay na pagsasanib. Ang kanilang lakas ay tumaas hanggang sa unang yugto ng Yuaning. Gantimpala, ang pinakamagandang mahikal na sandata, ang Nanming Lihu Sword. Nabaliw ba si Chilian dahil sa walang kwentang batang lalaki mo? Sino ba ang pinapakita mong todo-todo? Yung batang lalaki mong walang kwenta. Isang walang kwentang nilalang sa yugto ng Jindan. Alam ba niya na nandito ka, nakikipaglaban para sa kanya? Pagkatapos kitang ayusin, pupuntahan ko rin siya. Pupuntahan ko siya, hahaha. Hindi mo ba nakalimutan na mayrookso pa dito sa tao taon? Akala mo ba ang maliit mong lalaki ay isang tapat at hindi nagbabagong uri? Anong ibig sabihin nito? Nakuha na ni Ruoxui ang iyong maliit na gwapo. Kung pupunta ka ngayon, baka makita mo pa ang magandang eksena. Ang mabait mong kapatid na si Ruoxui, kasama ang iyong tapat na maliit na kasama, ay gumagawa ng mabuti. Habang nandito ka, ipinaglalaban mo siya ng buong buhay mo. Ang swerte mo, ang dami mong pagkakataon. Sa susunod na buhay, humanap ka na lang ng isang lalaking kapaki-pakinabang. Pasensya na. Huli na ako dumating. Bumalik ka na. Sino ba ang nagsabing makabalik ka pa? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Babalik ba itong tanga para mamatay? Mahihirapan na nga akong tumakas mag-isa. Paano pa kung isasama ko pa siya? Kung aalis ako, sino ang tutulong sa'yo na ayusin sila? Ha. Chilian, pakinggan mo siya. Mukhang nabulag na ang batang ito ng peach blossom spell. Kung ano-ano na lang ang sinasabi niya. Sa panahon ng pagpapalabas ng ginto, ang mga basura ay natututo pang magpanggap na bayani para iligtas ang magandang babae. Dahil naghahanap siya ng kamatayan. Sige, bigyan natin siya ng pagkakataon. Para hindi na siya makasagabal pa, maliit na insekto. Ay, tapos na. Sa huli, nadamay lang siya. Yung lakas na ito ay isang yugto ng nasusukat na puso. Pero paano ito posible? Gaano nakatagal ang lumipas? Kalahating oras. Paano ka makakapagbagong anyo sa Yuaning? Ngayon, hindi ka na ba magiging pabigat? Kalahating oras lang ito. Mula sa Jindan hanggang Yuaning. Paano ito posible? Kahit na ito ay ang aming mahika ng pagbibigay buhay at tadhana. Hindi talaga posible. Hindi ito mali. Ito ay ang espiritu ng Yuaning. Pero kanina malinaw mong nakita na ilusyon lang iyon. Siguradong illusion lang ng peach blossom barrier iyon. O kaya ginamit mo ang isang lihim na treasure para itago ang iyong aura. Sa kalahating oras, nakalampas ka na sa late stage ng Golden Core. Ganap na pumasok sa Yuaning. Hindi mo pa narinig. Sugat ka, magpakatatag ka sa paghinga. Itong dalawang tao ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Hindi ikaw ay bagong pasok sa Yuaning. Ang antas mo ay hindi pa matatag. Sila ay parehong nasa gitnang antas ng Yuaning. Kung ikaw ay lalaban sa dalawa,
Maniwala ka sa akin kahit na siya ay nagkaroon ng swerte. Ano ang silbi ng biglaang pag-angat? Isa lamang itong maagang yugto ng Yuanying. Matagal na akong nasa Yuanying. Matatag ang aking pundasyon. Hindi siya na gumamit ng maduduming paraan. Maihahambing sa isang walang kwentang tao tulad niya. Tama ang sinabi ng kuya. Ang kanyang hininga ay hindi matatag. Hindi pa siya matatag sa kanyang antas. Samantalahin mo ngayon para tapusin siya. Kasama mo ako. Panoorin mo lang. Anong apoy ito? May mali dito. Lalfixui, tulungan mo ako. Isang espada lang ang kailangan para matapos ito. Ang Xingxia ay nasa gitnang yugto ng Yuanying. Isang bihasang body cultivator ng demonyo. Hindi man lang niya kayang tanggapin ang isang espada. Chai Yuan, ikaw. Chai Yuan, ang pulang ahas. Maghintay kayo sa akin. Hindi ko pababayaan ang pagkakabawi na ito. Isusumpa ko sa aking lakas at dugo. Ang lugar na ito ng mga tao ay magiging iyong libingan. Kamusta ang iyong sugat? Huwag mo munang isipin ang tungkol sa aking suga. Sabihin mo sa akin. Ano ba ang kwento ng espada na ito sa iyong kamay? Kayang durugin ang mukha sa isang iglap. Ito ay isang kayamanan ng katawan at espiritu ng isang cultivator sa gitnang yugto ng Yuanying. Hindi ito basta-basta. Pinakamahusay na pambihirang kayamanan ito. Maaaring ito pa ang alamat na kayamanang makalangit. Saan mo ito nakuha? Sa tingin ko lang talaga ay napakagamit nito. Talaga bang ganoon kasobra ang sinasabi mo? Hindi lang basta maganda gamitin. Ganitong klase ng kayamanan. Kapag kumalat ang balita tungkol dito, magiging baliw ang buong mundo ng cultivators dahil dito. Ikaw ang magiging sentro ng lahat ng galit. Nakuha ito dahil sa pagkakataon. Sasabihin ko sa iyo mamaya, ang pinakamahalaga ngayon ay ang iyong mga sugat. At tumakas si Lixie. Tama, ito ang pinakamalaking panganib. Pakinggan mo ako, Chiyuan. Si Lixie ay isang babaeng mapanibuguin. Makasarili at malupit. Pagkatapos ng bayan ng Peach Blossom ay ang lungga ng lahat ng lason. Doon ay puno ng nakalalasong usok, at sagana sa mga lason at halimaw. Ito ang perpektong lugar para sa isang nakatagong pag-atake. Naiintindihan ko kapag hindi napatay ang ahas, ay siya pang magdudulot ng pinsala sa atin. Dahil may matinding galit na tayo, kailangang tuluyang alisin ang ugat. Sa unahan na ang yungib ng 10,000 lason. Ayon sa aking nalalaman, habang mas papasok sa loob ng yungib, lalong lumalala ang lason. Sa pinakalalim na bahagi kung saan inilalagay ang perlas ng 10,000 lason, doon nagtitipon ang pinakamalakas na lason. Kung ang monghe ay walang espesyal na proteksyon, hindi niya kayang magtagal ng isang insenso. Gaano katagal ka makakatagal sa sugat mong ito ngayon? Hindi mo na kailangang mag-alala. Mag-ingat ka lang sa sarili mo. Sa liksyan, sabay tayong pumasok. Siguradong may nakahandang bitag. Mahilig siyang gumamit ng lason. Parang isda ka sa tubig dito sa pugad ng lason. Huwag mag-alala, may dala akong 10 piraso ng Wanhua detox pill. Kaya nitong alisin ang lahat ng uri ng lason. Inumin mo muna ang isa. Itabi mo ang isa pa bilang reserba. Ilan pa bang sikreto ang meron ka sa katawan mo? Malalaman mo rin yan balang araw. Ang lakas pala ng epekto ng gamot na ito. Tara, sumunod ka sa akin. Sigurado akong nandyan na si Ruoxy at Lixie. Tama, naaalala mo si Ruoxy ng mabuti. Sa ngayon, medyo banayad pa ang lason. Pero habang papalalim, ang lason ay unti-unting magkakaroon ng akumulasyon. Kahit na uminom ng antidote, huwag magtagal dito. Hindi lalampas sa 2 oras ang pagkamatay. Mukhang bukod sa amin at kay Lixie, may iba pang pumasok dito. Kyudaoyo, ano itong bagay na ito? Huwag hawakan ang katawan, puno ito ng malakas na lason sa ibabaw. Kapag nahawakan, agad kang mamamatay. Ito ay lason mula sa mga bulet sa buto. May naglalagay ng itlog ng bulete sa loob ng bangkay ng sinasadya. Ginawa itong bitag. Si Lixie ito. Tunay ngang naglatag siya ng patibong dito. Sundan mo ako ng mahigpit, lalabas tayo rito. Hindi ito ang tamang paraan. Kailangang hanapin ang taong kumokontrol sa pugad ng mga insekto. Ano bang kakayahan ang pagtatago-tago ni Lixie? Kung may tapang, lumabas ka. Mabuti na lang at malakas ka, Chilian. Kahit na tinamaan ka ng parusa, buhay ka pa rin at masigla. Ngunit sa lugar na ito ng mga lason,
Ako ang namumuno. Ito ang lason ng ulan. Mag-ingat na huwag malagyan ng lason. Maapektuhan ang iyong katawan at isipan. Isang simpleng anyo lamang. Tingnan mo, winasa ko ito. Ganito ang pormasyon. Hindi pa kasing lakas ng kalahati ng malaking pormasyon ng Yongtse. Paano posible? Ang pormasyon na maingat kong inayos ay winasak mo lang ng basta-basta. Hanggang kailan mo balak magtago, Lixi? Bago kayo mamatay, hindi ninyo ako mahahanap. Talaga ba, dahil kaya mong kontrolin ang mga insekto? Ibig sabihin nandyan ka rin sa yungib. Gusto kong makita, kung masusunog ka ba ng aking apoy. Sa wakas ay lumabas na ang maliit na daga. Shiyuan, sinira mo ang aking plano. Ngayon, tiyak na mamamatay ka sa pugad ng mga lason. Lumabas kayo, mga insekto. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Ang aking sinasanay na 10,000 poisons na tunay na kasanayan. Akma nitong kontrolin ang kalahati ng mga lason sa kuweba na ito. Ngayon, gusto kong mawala kayong dalawa nang walang makaligtas. Haha! Mukhang hindi masyadong magaling ang maliit mong lalaki, Chai-Lian. Gusto mo bang turuan kita ng paraan kung paano gamitin ang espada? Chai-Lian, magpahinga ka muna at magpahinga. Hindi mo kaya mag-isa. Bakit? Gagamitin mo na ang iyong lihim na dual cultivation na hindi dapat makita ng iba. Sayang, wala namang babae dito para sa'yo. Para sa sakit mo na ganito, kayang-kaya ko nang ayusin gamit lang ang Nanmingli Fire Sword. Ito na ba ang tunay na lakas ng isang dekalidad na sandata? Hindi ito possible. Noong una akala ko babae ka. Gusto ko sanang magpahinga. Ngayon mukhang hindi na. Wala nang dahilan. Sabihin mo, paano mo gustong mamatay? Shiyuan, ito ang pinipilit mo sa akin. Kahit mamatay ako, isasama kita. Ikaw, ano ka ba talaga? Nakita ko rin noon ang ilang mga cultivator na nag-aaral ng lason. Gaya ninyo na ginagamit ang sarili bilang pugon. Ang landas na umaasa sa lason bilang buhay ay tiyak na hindi magtatagal. Sige na, bumaba ka na at samahan mo ang iyong kapareha. Ikaw. Umalis ka na, oras mo nang kunin ang lason na perlas. Ang tindi ng kuya. Halos masira pa ang kanyang pambihirang gamit. Ay, nandito rin pala si Ate Chilian. Akala ko ako lang ang hahanapin ni kuya. Huwag kang magpanggap. Nasaan ang Wanduzu? Bakit mo tinatanong yan, ate? Hindi pa tapos ang paligsahan. Sino man ang unang makakuha ng Wanduzu, kanya yan. Pero kung hihilingin ito sa akin ni kuya, pwede ko namang ibigay kay kuya. Huwag kang magalit, ate, nagbibiro lang ako. Sa totoo lang, hindi pa kita na-congratulate. Congratulate sa anong bagay? Congratulations, ate. Sa wakas, nakahanap ka na ng lalaking makakapagpababa sa pride mo. Wala akong pinababaan na pride. Wala ba? Bakit ngayon ay nakatayo ang ate sa likod ng kuya? Imbis na siya ang nangunguna. Ubo, Ruoksu. Nasaan ang Manduzu? Nasa ilalim ng yungib, pero hindi ito ang tamang panahon para pumunta doon. Sa paligid ng altar kung saan inaalay ang Manduzu, may mga bantay na itinakda ng mga naunang pantas ng demonyong sekta. Bawat 3 oras, may mahina na yugto na tumataga ng isang insenso. Malapit na ang susunod na mahina na panahon, kalahating oras na lang. Bakit mo kami sinabihan ng mabuti? Para ito sa kuya ko. May amoy si kuya sa'yo. Yung iniwan ko sa Peach Blossom Forest kanina. Hindi ba napansin ni kuya? Kaya kahit saan pumunta si kuya, makikita pa rin kita. Tapos na ba? Tapos na, umalis ka na at makita mo ang kapatid sa ilalim ng puno. Sana maisip mo ako, ikaw na masamang tao. Sa totoo lang, tahimik ka na. Saan napunta yung presensya na sinabi ni Ruoksu kanina? Hindi ko masyadong alam. Tama, ayos lang. Ngayon ay susuriin ko ang iyong katawan. Walang bakas na naiwan sa iyong katawan. Ito ay dahil itinago mo ang iyong hininga sa loob. Kung hindi mo ito makita, maghihintay tayo hanggang sa makauwi para hanapin ito ng maingat.
Malapit nang pumasok sa mahina ang barrier sa loob ng kalahating oras. Kailangan nating magmadali. Ha, hindi ko pa nga nasusuri ang iyong espiritu. Mabilis, hindi yata maganda dito. Hindi talaga pwedeng magtagal. At kalahating oras lang ay hindi na sapat. Sige, ikaw na ang bahala. Nakita na ang host ay nakipag-double cultivation sa Red Lian ng maraming beses. Gantimpala, ang antas ng host ay tumaas sa mid-stage ng Nascent Soul. Hindi ko akalain na nakakapagod pala ang tumayo. Ganito lang kalakas ang spiritual energy. Walang makitang anuman. Pagbalik ko, hahanapin kita para magpaliwanag. Pwede mo na akong bitawan. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Mabilis, kunin mo na ang 1 sa ilalim ng imbakan. Kung hindi, makukuha na iyon ni Ruoksoy. May natitirang isang insenso. Mabilis, umalis ka sa daan. Ayaw ko talaga. Dahil mahilig kayong mag-away. Sa akin na ang perlas na ito. Ito ang lihim na kayamanan ng Momen. Mukhang wala namang espesyal. Chai Yuan, ibigay mo na sa kuya ko. Bigyan mo na ako ng perlas. Pwede ba kayong dalawa tumigil na? Pakainin mo ako, pakainin mo. Saan nyo nilalamas ang mga kamay nyo? Nakuha na ang Wanduzu. Mga kaibigan, umalis na kayo dito. Para hindi kayo maapektuhan ng lason. Tumigil na tayo, lumabas na lang tayo muna. Elder, nandito ang Wanduzu. Talaga bang naalis niya ito? Hindi ba't iyon ang basura ng Golden Core Stage? Bingi ka ba, hindi mo ba nararamdaman ang presyon ng espiritu sa kanya? Iyon ay Nascent Soul Stage. Paano posible iyon? Sa harap ng Mirror Cave, lumabas ang Golden Core at naging Nascent Soul na. Dapat nang ipahayag ng Elder ang resulta. Ipinapahayag ko na ang Demon Sect ay maghihintay. Elder, ako na ang mag-aanunsyo tungkol dito. Ito ay ang Panginoon ng Sekta. Hindi ko akalain na lalabas na agad ang Panginoon ng Sekta. Magandang araw, Panginoon ng Sekta. Ito na ba ang Panginoon ng Sekta? Ang hitsura, ang karisma, ang mga binti. Ito na ba ang Panginoon ng Sekta? Ang hitsura, ang karisma. Yung binti na ito. Parang lalabas na ang mata niya. Sobrang nakatutok si Kuya. Gusto mo ba nang tulungan kitang punasan ang laway? Nakilala ko ang Panginoon sa ilalim ng pool. Kilala mo ba yung nasa Golden Core na pumasok sa cave? Yung walang silbing nasimulan ang Nascent Soul. Parang ang dating ng mga salitang ito, parang pang-insulto pero parang papuri rin. Dahil ikaw ang kumuha ng lihim na perlas ng lason. Ayon sa patakaran, ikaw ang panalo sa paligsahan na ito. Ikaw na ang naging kampiyon. Ngunit kung nais mong maging unang tagapagmana ng aming samahan ng mga mangkukulam, hindi sapat ang panalo sa paligsahan. Kailangan mo pang dumaan sa aking pagsubok. Maaari ko bang malaman kung ano ang pagsubok, Ginoo? Lahat ay umatras na. Kayo rin ay umatras na. May sariling paninindigan ang Pangulo ng Sekta. Mag-ingat ka, Kuya. Medyo nakakaakit ang amoy ng Pangulo ng Sekta. Tanong ko sa'yo, Chai Yuan. Ang nililinang mo ba ay ang aral ng Hihuan Sect? Paano nalaman ng Pangulo ng Sekta ang aura na nasa'yo? Nakatago ba ito sa iba? Huwag kang kumilos, hindi mo ako maluloko. Tama nga, lihim ng sekta ng Hihuan. At saka, ang espiritual na lakas mo ay halo-halo ng higit sa isang babae. Magaling ang mata ng sekretaryo. Makinig, madali lang ang aking pagsubok. Gamitin mo ang iyong kasanayan sa sekta ng Hihuan. Hayaan mo akong maranasan ang pakiramdam ng sabayang pagsasanay. Ano ito? Gamitin mo ang iyong sekreto ng haponong sekte para maranasan ko ang pakiramdam ng sabay na pag-aasawa. Ano, ako'y nagpasok ng aking enerhiya sa loob ng isang siglo. Ang aking kakayahan ay nakabara sa isang bottleneck. Hindi pa rin ako makalampas. Kaninang huli, mula sa Golden Core, pumasok ang Yuan Infant. Nakasalalay ito sa lakas ng sabay na pag-aasawa. Gusto kong makita kung matutulungan ba ako ng lakas na ito na sirain ang aking mga tanikala. Pero bakit parang hindi ako karapat-dapat sa iyo sa pagsasanib na ito? Hindi ganoon. Ang iyong anyo ay parang isang langit na tao. Ako ang hindi karapat-dapat sa iyo. Kung ganoon, huwag nang magpaligoy-ligoy. Ito ay isang ilusyon. Lahat ng nangyayari dito, walang nakakaalam sa labas. Maaari ka nang magsimula ngayon. Ano nang nangyayari sa sistema? Hindi ako nananaginip, di ba? Bakit ka natatakot? Ang sabayang pagsasanay ng pinuno ay hindi pangkaraniwan. Dapat kusang loob ang magkabilang panig. Pagsasanib ng espiritual na lakas. Ako ay kusang loob. Pero ikaw, matapang ka ba? Kung matapang ka, huwag ka nang magpigil.
Sino ba ang masasaktan ng Panginoon? Sandali, ano nang nangyayari? Ito ang kauna-unahang pagkakataon kong mag-double cultivation. Huwag masyadong maingat, ito ang unang beses. Sa panahon ng divine transformation, ang Panginoon. Ito ang unang beses. Bakit hindi pwede? Siyempre pwede. Na-detect na malaki ang pagkaubos ng espiritu ng host. Ang antas ng host ay mula mid-Yuanying. Bumaba sa early Yuanying. Hindi tama ang pakiramdam na ito. Bakit ganito kabilis ang pagkawala ng espiritu? Pati ang antas ko ay bumaba. Sa wakas, nakamit ko ang pagtagumpay sa aking antas. Natapos na ang leader ng sekta. Yitsat, sa pagkakataong ito. Malaking pagkawala ng espiritual na enerhiya sa dual host. Ang antas ay bumaba na sa simula ng Yuanying. Naku, hindi man lang nagbigay ng gantimpala ang dual host. Bakit pa bumaba ang antas? Elder, ito ba ay iyong araw ng pahinga o may kinokolekta kang espiritu? Ako'y nagkulong sa loob ng isang siglo. Ang bottleneck ay unti-unting bumubukas. Malaki ang kailangang espiritu. Hindi madali ang iyong pagtiis. Huwag mong itatala ito. Kung sakaling kailanganin mo sa hinaharap, maari kang lumapit sa akin para humingi ng espiritu. Anong silbi nito? Nabawasan na ang aking kakayahan. Tara na. Naalala na ako ng sistema noon pa. Malaki ang panganib ngayong double rest. Hindi rin alam ang gantimpala. Ay, kasalanan ko talaga na hindi ko napigilan. Nabulag ako sa kagandahan ng Panginoon ng relihiyon. Huwag mawala ng pag-asa, host. Si Sukinyu ay isang cultivator sa refinement stage. Kung siya ay tatanggapin sa Hihuan sect at muling makipag-ugnayan sa kanya, maaaring makakuha ng karagdagang mga premium na gantimpala. Sistema, makikipag-ugnayan ulit ako sa Panginoon ng sekta. Talaga bang makakakuha ng karagdagang gantimpala? Kung ang sistema ay unang makipag-ugnayan sa isang cultivator sa refinement stage, maaaring makakuha ng karagdagang mga premium na gantimpala. Halos maubos ako sa isang pagsasanib ng enerhiya. Sistema, parang gusto mo akong patayin ah. Huwag kang mag-alala, host. Matagumpay ang pagsasanib na ito. Dobleng lakas ang ibabalik sa'yo. Sige na nga. Magtitiwala na naman ako sa'yo. Paano ang pakiramdam mo, Pangulo? Gusto mo bang ulitin pa? Sigurado ka bang kaya mo pa? Kanina kasi hindi ako masyadong nakapagpakitang gilas sa ilusyon. Sa pagkakataong ito, tiyak na mapapahanga kita. Gusto kong makita. Gaano kalaki ang kakayahan mo sa labas ng ilusyon? Ayaw kong maniwala. Tapos na ba ang pagsubok ng Panginoon? Ano sa tingin ng punong master, pasado na ba siya? Pasado na, pero hindi pa sapat. Kailangan pa siyang sumailalim sa isang pagsubok. Muli, gusto ko ang dahilan na ito. Anong klaseng pagsubok ito ngayon? Gaano katagal? Hindi ninyo kailangang magtanong tungkol dito. Si Tivin, sundan mo ako. Umalis na muna kayo, maghintay sa akin. Babalik agad ako. Mabilis din naman sinabi ko noon. Pero ang ending, katulad ni Ruoksuy na walang kwenta. Hoy, sino na walang kwenta dyan? Tama na, si Tivin, umalis ka na. Siguradong muling nakikisalamuha na naman siya sa mga kababaihan. Ang silid ng Panginoon ay hindi gaanong katulad ng inaasahan kong daan ng mga demonyo. Akala mo ba ang daan ng mga demonyo ay dapat puno ng dugo at laman? Mga bundok ng mga bangkay at dagat ng mga buto. Hindi naman ganun. Sinasabi ko lang, sobrang labis naman ang hitsura ng Panginoon. Sa isang tingin pa lang, parang nag-aapoy na ang dugo. Ano ang iniisip mo? Walang anuman. Ang pakiramdam ko lang, mas gumanda ka ngayon, Panginoon, kaysa nung nasa ilusyon ka. Palabiro at matalino, ha? Sa pagkakataong ito ng pagsasanay, nais kong gamitin ang iyong kasanayan sa pag-aaral upang tuluyang mapatatag ang aking estado sa pagpapalalim ng pagsasanay. Naiintindihan ko, gagawin ko ang aking makakaya. At saka, kagabi sa ilusyon, ni-absorb ko ang malaking bahagi ng iyong espiritu. Sa pagkakataong ito, mag-iingat tayo sa sukat. Ang Panginoon ng sekta ay nakakaunawa na pala sa tao. Mukhang may konting guilt siya sa unang pagkakataon sa akin. Sige, magsimula na tayo. Grabe, ang ganda talaga. Anong nakatitig ka pa dyan? Sandali. Halos makalimutan ko pang kunin siya sa Hihuan sect para maging matagumpay. Bakit tumigil? Kung hindi kaya, babalik na lang tayo sa ibang araw. Hindi, naisip ko lang. Ang lihim na pamamaraan ng Hihuan sect ay epektibo lamang sa mga disipulo ng sekta. Para mas maging maganda ang epekto ng pagsasanib natin. Paano kung sumapi ka sa Hihuan sect, Ginoo? Haha, walang paraan, Panginoon.
Paano kami makakapagpasok sa ibang sekta? Haha. Pero kung gusto mong pasaliin kita sa Hehuan sect, hindi naman ito masama. May mga hinihingi ba ang Panginoon? Sabihin lang, Yitzel, gusto kong makipagsanib sa iyo sa pag-aaral mag-isa mula ngayon. Leader ng sekta. Anong sinasabi mong ikaw lang ang makikipagsanib sa iyo? Bakit ayaw mong gawin? Bilang pinuno ng demonyong sekta, hindi ba mas karapat-dapat si Ruxu at ang dalawang batang babae? Sistema, pinapapasok ko siya sa Higuan Zone. Pero hindi ko kailangang isakripisyo ang aking Crystal Palace. Nagsasabi po kayo ng biro, leader. Ang iyong anghel na anyo. Ang pagtanggap mo sa akin ay isang biyaya. Ngunit ano lang ba talaga? Ang totoo, ang sekta ko ay nakatuon sa balanse ng yin at yang. Malugod naming tinatanggap ang mga disipulo. Kung magtutulungan lang kayo ng isang tao, maaaring labag ito sa orihinal na layunin ng mga kasanayan. At maaaring mabawasan ang bisa nito. Kaya hindi ka pumayag. Tapos na. Mas mabilis pa magbago ang mukha ng Panginoon kaysa magbukas ng libro. Hindi ka pumayag. Kaya, Panginoon, isipin mo bakit ko kailangang gamitin ang dual cultivation ko para sa tulong ng mga kasanayan ng huwag-huwag sect, para mapatatag ang aking estado. Ang mga kasanayan ko ay mas epektibo kapag sabay kaming nagdudual cultivation. Kapag mas puro ang naipong enerhiya ng yin at yang, mas maganda rin ang epekto. Kung makikipag-ugnayan lamang sa iisang pinuno. Sa maikling panahon maaaring walang problema. Ngunit sa paglipas ng panahon, mahirap para sa iyo, pinuno, na umunlad ang iyong antas. Ganoon din ako. Ang ibig mong sabihin ay, kung nais kong gamitin ang iyong kakayahan para makalagpas, kailangan kong tiisin ka at ang iba pang mga disipulo. Tama nga ang prinsipyo na ito. May katotohanan nga ito. Buti na lang. Sa wakas, nakalusot din ako. Ngunit ayaw ko naman. Sa iyong mga baluktot na argumento. Ngunit bilang Panginoon ng demonyo, paano ko maaring ibahagi ito sa iba? Kailangan mo nang makipag-isa sa akin lamang. O kaya't ngayon din ay sisirain kita. Upang hindi ka na makapag-isa pang muli. Kailangan mo nang makipag-isa sa akin lamang. O kaya't ngayon din ay sisirain kita. Upang hindi ka na makapag-isa pang muli. Tapos na itong tiyahin. Totoong sistema na ito. Mabilis mag-isip ka ng paraan. Maari munang sumang-ayon ang host kay Sukingyu. Ang pakikipag-ugnayan sa iba ay pwedeng gawin sa likod ng mga tao. Kapag nahuli, tiyak na mapapahamak. Sige, basta huwag kang mahuli, ayos na yon. Nawalan ka ng koneksyon sa kritikal na sandali, sistema. Bakit hindi makapili? Wala nang oras. Kailangan munang makipagkompromiso. Sang-ayon ako sa iyong hinihingi. Mula ngayon, ikaw lamang ang aking makakasama. Anyway, sana hindi mo ako lokohin. Huwag kang mag-alala. Ako ang pinakamahilig sa pag-ibig sa mundo ng mga Diyos. Nasa ibaba ka ngayong gabi. Bakit ayaw mo? Siyempre gusto ko. Binabati kita, tagapagtaglay. Matagumpay na nakipagsanib puwersa kay Sukingyu, ang praktisante. Gantimpala, ang iyong antas ay tumaas sa unang yugto ng Huashen. Gantimpala 2, nakakuha ka ng pinakamagandang panangga na alahas. Direktang pumasok si Kingyu sa antas ng Huashen. Nakuha pa niya ang pinakamagaling na pang-edepensa na Magic Treasure. Sobrang laki ng kita niya. Kasalukuyang nagsasagawa si Chaiyuan ng double cultivation. Para mapawi ang iyong aura ng dugo sa loob. At iniwan niya ang isang piraso ng aking tunay na enerhiya. Kahit saan ka man naroroon sa hinaharap. Ano mang ginagawa mo? Alam ko ang lahat ng iyon ng malinaw. Dalawang oras na. Hindi pa bumabalik ang gunggong. Bakit ka nag-aalala, ate? Personal na sinubok ng leader. Normal lang na mas matagal. Wala ka bang pag-aalala? Anong dapat ipag-alala? Baka kainin ng leader ang kuya mo. Nababahala pa rin ako na baka kainin ng kapatid na lalaki ang Panginoon. Sa tingin ko, sa galing ng kapatid na lalaki. Maaaring ngayon ay kinakain na siya. Panginoon! Ang babaeng ito ay tila may malawak na pag-iisip. Anong magagawa kung hindi? Sa totoo lang, hindi naman ako nag-iisa sa kanya. Hindi ba't pareho lang tayo? Mataray ang salita. Pero sa loob, iniisip pa rin niya. Bumalik na si Kuya Shiyuan. Ay naku. Nandito pa rin yung kinang Panginoon ng sekta sa katawan ko. Hindi niya kaya siguro makita. Anong nangyayari sa'yo? Wala, medyo pagod lang. Ano talaga ang ginawa sa iyo ng Patriarch? Wala namang ginawa. Isang pagsubok lang.
Karaniwang pagsubok. Bakit hindi ka makatingin sa amin? Si Chiyuan ay nakatingin sa iyo. Kuya, hindi na maaga ang oras. Magpahinga na kayo ng maaga. Pupunta ako sa kwarto para mag-meditate. Anong trip ang nasa isip niya? Ate, hulaan ko kung ano yun. Siguradong may ginawang masama ang Panginoon sa kanya. Baka nga ngayon ay nakatingin siya. Magdamag na yun. Hindi kailanman naalis ang tingin niya sa kanya. Kahit umikot pa siya, hindi siya matapang na umikot. Natatakot na makita niya ang mga bagay na hindi niya dapat makita. Si Chiyuan ay lumabas para kumain ng almusal. Natulog na ang Panginoon. Isang buong gabi siyang hindi nakatulog. Hindi. Mahusay ang kanyang pagtulog. Bakit kayong may itim sa ilalim ng mata? Kagabi ba ay nangupit ka? Huwag kang magbintang, ipakita mo nga. Nandoon sa kwarto ng kuya ko. Palayasin mo siya. Huwag kang pumasok. Yung kwarto ni kuya masyadong magulo. Hindi pwedeng mag-imbita ng bisita. Naiintindihan ko na. May nakatingin sa'yo. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan kung wala ka rito. Umalis na kayo. Kaya ko nang kumain mag-isa. Chiyuan, balak mo bang magtago sa amin ng ganyan? Hindi ako nagtago. Tingnan mo ang mga mata ko at sabihin mo. Ate, huwag mong pahirapan ang kuya. Wala na siyang kontrol sa sarili niya ngayon. Kuya, magpahinga ka ng mabuti. Babalikan namin kayo sa ibang araw. Guro. Mula nang sumali ka sa malaking paligsahan. Miss na miss ka namin ni ate. Xian, dali, pumunta ka sa aking palasyo. Lihim na pinuno, anong kailangan mo sa akin? Xian, mula ngayon. Lumipat ka na sa walang tulugan kong palasyo. Lipatin mo na. Bakit ayaw mo? O baka ayaw mo iwan ang mga mahal mong alagad? Wala naman. Masaya ako na makasama ang pinuno. Talagang natutuwa ako. Iayos mo na. Lipatin mo na ngayong gabi. Ay, kahit na ang hitsura ng Panginoon ay napakaganda. Pero hindi ba't masyado siyang possessive? Huwag nang pag-usapan ang pagdugtong sa iba. Kahit na ang labis na pakikipag-ugnayan ay hindi pinapayagan. Tandaan, ikaw ay maaari lamang makipag-ugnayan sa akin. Maaalala ko yan. Panginoon, dapat ba tayong makipag-ugnayan ngayon? Wala akong oras, mula nang huli tayong makipag-ugnayan sa kanya. Matagal na akong hindi nakapag-double cultivation ng ilang linggo na. Kung magpapatuloy pa ito, magiging pawang dekorasyon na lang ang mga lihim na paraan ng aking sekta ng Hihuan. Maghintay na lang ako hanggang matapos ang aking pag-ukol sa aking closed-door retreat bago mag-double cultivation. Hindi ba't ganito na lang? Huwag mong akalaing kapag walang closed-door retreat, hindi ko makikita ang iyong tunay na enerhiya. Patuloy pa rin itong may record ang bawat galaw mo. Ano ba talaga ang nakita ng lola mong ito sa akin? Pulang mangkukulam na babae. Ginamit mo na naman ba ang anting-anting mo kay guro? Sobra na yata yan. Ngayon, umiwas na siguro sa ating dalawa. Pulang mangkukulam na babae. Ginamit mo na naman ba ang anting-anting mo kay guro? Sobra na yata yan. Ngayon, umiwas na siguro sa ating dalawa. Ano nang sinasabi nyo? Huwag kang magpanggap. Noong nakaraan, ikaw ang nagtakip sa paraan ng pagsasanay ng guro. Siguradong ikaw na naman ang may gawa nito. Hindi ako ito sa pagkakataong ito. Hindi ikaw. Bakit hindi ako matignan ng guro? Iyan ay gawa ng punong guro. Wala akong pakialam. Mahal na Panginoon ay naku. Muling nagsimula na naman silang mag-away. Kapatid na si Ruxu. Alam mo ang sitwasyon. Alam ko na, kuya, minomonitor na siya ng Panginoon ng sekta. Hindi rin ako masyadong pamilyar sa mga paraan na ginamit nila. Anong klaseng? Kaya't ang guro ay umiiwas sa atin dahil pinapanood tayo ng punong sekta. Nga, kuya, ngayon ay pag-aari na ng punong sekta. Bawal na hawakan. Sobrang labis naman ito. Ang guro ay hindi isang bagay. Bakit hindi mo sinabi ng maayos kanina? Pumasok kayo at nagalit agad. Bigyan niyo ako ng pagkakataong makapagsalita. Mukhang tayo ang masyadong nagmamadali, ate. Pasensya na, ako ang nagkamali sa iyo. Ay naku, si Ate Du ay nag-apologize. Bihira lang yan. Huwag kang magbiro. Sige na, hindi na ako magsasalita. Ano na ang gagawin natin ngayon? Nakamonitor ang Panginoon sa ating guro. Hindi natin maayos na masabi ang mga salita. At Roxu, may paraan ka ba? Narinig ko na malapit nang magretiro ang Panginoon. Kaya. Maari nating samantalahin ang pagkakataong ito para hanapin ang kuya. Pagsasara ng Panginoon, nasa bakanting silid ako. Kailan kaya matatapos ang mga araw na ito? Kuya,
Nandyan ka ba? Ah, sino yan? Kuya yun. Nandyan ka ba? Kuya, buksan mo ang pinto. Bumalik na naman ako para magnakaw sa'yo. Ikaw, anong nangyari? Sobrang delikado. Halos mahuli na ako ng punong guro. Punong guro? Nandyan ka pa ba? Anong kailangan mo, teacher? Yes, hindi ba niya alam na nag-uusap kami ni Ruokso? Baka naman. Saan ka pupunta sa kalagitnaan ng gabi? Noong nakasara ang mata ng Panginoon, talaga bang may epekto ang tunay na enerhiya? Pero nung nakipag-usap ako kay Roxoy sa kwarto kanina, bakit hindi naramdaman ng Panginoon? Siguro, kuya, pwede bang masubaybayan ka rin kapag nakasara ang mata ng Panginoon? Pero nung nakikipag-usap ako sa iyo sa kwarto, parang hindi napansin. Kumusta ang kalagayan ng Pangulo sa kanyang pagsasara? Lahat ay maayos. Tila hindi niya talaga alam ang nangyayari sa loob ng kwarto. Ang paraan ng pagbabantay ng kuya Pangulo ba ay ang tunay na enerhiya? Tama iyon. Naiintindihan ko na, sa loob ng kwarto ng Pangulo, nananatili ang tunay na enerhiya na iniwan ng Panginoon sa araw-araw. Kaya kapag nasa kwarto si kuya, magulo ang enerhiya sa loob mo dahil dito. Kaya kung magpapagalaw ako dito sa kwarto, hindi niya ako mamumonitor. Ganito nga. Matagal na hindi tayo nagsasabay mag-practice. Hindi mo ba ako naaalala? Hindi ba masama gawin ito sa kwarto ng Pangulo? Huwag kang matakot, kuya. Hindi ba mas nakaka-excite ito? Ruruaksui, nasa kwarto ito ng Pangulo. Huwag kang matakot, kuya. Hindi ba mas nakaka-excite ito? Ruaksui, babae ka talaga. Ate. Bakit nandito ka na, Beshi? Sabi nga, sabay tayong papasok. Ikaw na ang nauna kumain. Dito lang ako para mag-scout. Tingnan kung binabantayan ba ng Pangulo ang kuya. Guro, nandito na rin kami. Kayo, ang aming guro, nitong mga araw na ito ay iniiwasan kami. Miss na namin kayo. Magpahinga na, walang paligoy-ligoy. Ngayong gabi, kayo ang aming. Ito ang sinasabi ni ate na tama. Matagal nang nakakulong si kuya sa ilalim ng panuntunan. Dapat na rin kaming magbayad pinsala ng maayos. Meste, halika na. Sandali lang, huwag kayong sabay-sabay pumunta. Bakit ang bilis ng tibok ng puso mo, Chiyuan? Sanggunian, nag-aaral ako ng bagong teknik. Bagong teknik. Kailangan mong pag-aralan ito ng mabuti. Gagawin ko. Ang sama ng kapatid. Habang nakikipag-usap sa amin, nakikipag-usap din sa sanggunian. Sinasabi ko na sa inyo, una pa lang. Ako lang ang magpapasok ngayon. Tapos na, mamamatay na ako dito ngayong gabi. Paalaala sa host, kung makaligtas ang host ngayong gabi, makakakuha siya ng gantimpala sa tanghalian. Diretsong umabot sa realm ng refining void. Nabubuhay pa ba ako? Binabati kita, host, na nakaligtas ka ng matagumpay. Kahapon ng gabi, na-detect nila. Ang host ay nakipag-espesyal na dual cultivation sa 4 na babaeng engkanto. Diretsong umabot sa realm ng refining void. Sa simula, karagdagang gantimpala, ang pinakamataas na divine skill na 9 Heavens Profound Thunder Law. 9 Heavens Profound Thunder Law. Ayon sa mga balita, kaya nitong lampasan ang isang malaking antas. Ang kakayahan na talunin ang kalaban. Ngayon ako'y nasa estado ng refinement. Kapag pumasok na ako sa fusion, maaari na akong maghanap kay Xiaomi Air para maghiganti. Ano ang utos ng punong guro ng Shiyuan Sect? Bakit bigla na lang tumaas ang iyong kakayahan sa refinement? Kahapon ng gabi, may kaunting pag-unlad sa bagong teknik. Isang gabi mula sa transformation patungong refinement. Hindi kaya ginamit mo ang lihim na batas ng Hihuan Sect? Tapos na. Paano mo ipapaliwanag ito? Kuya, kumalma ka. Sabihin mo lang na ang pagkakaroon ng kamalayan at panloob na daan. Lutang, wala si sect leader sa kwarto. Paano ko magagamit ang lihim na batas ng Hihuan Sect? Sa pagkakataong ito, naabot ko ang bagong daan ng aking pag-unawa. Isang gabi ng pagkamalay. Talagang may natatanging talento. Naghihintay ang pondong ito na makalabas ako. Gusto kong makipaglaban sa iyo. Haha, ayos lang. Hinahanap ka na naman ng punong guro. Alaynan. Sabi niya, masyado akong mabilis mag-level up. Gusto mo ba akong hamunin? Ngayon, ang guro.
ay nasa antas na ng linya pero natatakot pa rin sa pinuno ng sekta. Siya rin ay nasa antas ng linya. Ano bang katatakutan, may tulong tayo sa kuya. Magandang umaga, guro. Babalik ba tayo ngayong gabi? Babalik. Huwag nang maghintay hanggang gabi. Mas mabuti pang ngayon na. Simulan na natin ngayon. Hindi. Kapag ginawa ko ulit, talagang mamamatay ako. Nasa estado na ako ng pagninilay, natatakot pa sa ganito. Hindi kayang tiisin ng estado ng pagninilay ang ganitong pag-aabala. Ngunit, guro, wala pa tayong kasiyahan. Huwag. Umuwi na kayo. Hayaan niyo akong magpahinga. Kapatid, natatakot ka na. Natatakot. Talagang natatakot, umuwi na kayo. Kailangan kong magmeditasyon at huminahon. Kung magpapatuloy ito, talagang masisira na tayo. Sige, magpahinga ka ng mabuti, guro. Babalik kami mamaya. Huwag na ring bumalik mamaya. Huwag na ring bumalik bukas. Sa susunod na araw, ganyan. Pag-usapan na lang natin ang sa susunod na araw. Ayos na, hindi na kita bibiruin. Umalis na tayo muna. Sa wakas nakaalis din. Kailangan nating makalabas para makalanghap ng sariwang hangin. Kung manatili pa dito, baka mawalan na ako ng katinuan. Haha. Elder Kumyu, kamusta na? Matagal nang nakatago si Zuyuan sa loob ng Momen, ang palasyo ng demonyo. Hindi ako pwedeng pumasok ng puwersa sa pintuan ng mga demonyo. Pero siya, marunong siyang humanap ng tagapagtanggol. Panginoon, ano ang dapat kong gawin mula ngayon? Magbantay ka muna sa paligid. Pag lumabas siya, patayin mo agad siya. Si Mayer ay isang inutil lang. Hindi mo na kailangang isipin pa. Hanggat buhay siya, hindi ako mapakali kahit isang araw. Sapagkat kilala ko siya ng husto. Tiyak na babalik siya. Masariwa pa rin ang hangin sa labas. Sa wakas, nahanap na kita, matandang Chiyuan. Sa wakas, nahanap na kita, matandang Chiyuan. Ang amoy na ito. Ikaw ay tao ni Zaumir. May kaunting pangunawa. Pero malapit ka nang mamatay sa aking kamay. Sigurado ka bang gusto mong kumilos? Walang kwentang Jindan. Gusto mo bang magpanggap at lokohin ako? Sasabihin ko sa'yo, antas sa ilalim ng Yuanying. Para sa akin, wala itong pinagkaiba sa mga langgam. Ang taong ito ay Yuanying. Hindi ba, ang taong ito ay talagang walang kaalaman sa aking sitwasyon. Diretso na lang na humamon sa akin. Chai Yuan, nagtagal ka na sa Demon Gate ng ganito katagal. Walang pagbabago sa iyong aura. Talagang ang mga walang silbi ay mananatiling walang silbi. Ngayon, muli kitang papatayin. Ano man ang sinasabi ko bago ka umatake? Pwede mo bang itanong muna kung anong antas ng kakayahan ko ngayon? Yung enerhiyang ito, paano naman magiging posible si Lian Lianxu? Noong pumasok ka, malinaw na nasa Golden Core ka lang. Sa loob ng valley, tumaas ka ng ilang antas. Sa loob lang ng ilang araw, mula sa Golden Core hanggang sa Lianxu. Huwag nang hayaang manatili ang batang ito. Dapat agad ipaalam sa punong leader para sa tulong. Nasa antas na siya ng Lin Nyake. Hindi ko siya kayang labanan. Wala nang oras para humingi ng tulong sa iba. Elder, napakabastos mo. Ikaw ang nagpilit sa akin, Chiyuan. Sa loob ng 3 araw, tiyak na papatayin kita. Hindi ko akalain na agad akong mapapansin ni Zaumir. Bagaman ngayon ay nasa estado na ako ng refinement. Ngunit kinuha ni Zaumir ang lahat ng aking lakas mula sa Mahayana. Siyempre, siya ay nasa kalagitnaan ng Mahayana. Bagamat malakas ang Nine Heavens Mystic Thunder, ang pagtalon sa isang malaking antas ay talagang hangganan. Walang laban ang refinement sa Mahayana. Kailangan kong makabawi at makalusot sa fusion agad. Na-detect na ang eldar ng Demon Sect na si Inji ay hinahabol ng isang halimaw. Ililigtas siya, at makikipag-double cultivation sa kanya sa loob ng 1 oras. Kapag nagtagumpay, makakatanggap ng gantimpala. Malaking pagtaas sa iyong cultivation level. Yinjay. Pamilyar ang pangalang iyon. Paalala sa host, ang babaeng ito ay siguro Ruoksu. Mabilis ang takbo ng oras. Mangyaring piliin mo agad tagapagsilbi. Hindi ko na ito pakikialaman pa. Si Zaumir ay papapatay sa loob ng 3 araw. Kung hindi ako makakausad sa pagsasanib, wala na akong buhay. Ano pa ang pakialam ko kung guro siya o hindi? Putang ina.
Dapat sana pupunta ako para maghanap ng mga espiritu na damo. Pero na-attack ako nitong halimaw na ito. Ito ba ang master ni Ruxu? Ang ganda niya talaga. Ikaw ang nanguna sa malaking paligsahan. Yung halimaw na si Chai Yuan ay nasa mid-stage na ng pagkakaroon ng espiritu. Maliban sa Panginoon, walang makakalaban sa kanya. Kakaunting pag-akyat sa Diyos lamang. Ibigay mo sa akin. Isang galaw, anong antas ka na? Pagpapanday ng walang hanggan. Paano ito posible? Naalala ko, noong una kang pumasok sa demonyo, ang antas mo ay gintong dan. Tumaas ka ng ilang antas sa lambak. Ito ang nakatatandang tao. Tunay ngang laso ng pag-ibig ito. Mukhang dito na ako mawawala ngayon. Huwag kang mag-alala, Elder. Simula pa noon, ang laso ng pag-ibig ay nalulunasan sa pamamagitan ng magkasamang pagsasanay. Dapat alam mo rin ito, Elder. Alam ko nga iyon. Ngunit ang lugar na ito ay liblib. At baka mahirapan tayong makahanap ng taong makakatulong sa pag-alis ng lason. Kung hindi ka mababahala, Ginoo. Si Chiyuan ay nagmumungkahi na pag-isipan mo muna bago magsalita. Chiyuan. Nagmumungkahi ako na pag-isipan mo muna bago magsalita. Ano ang gusto mong sabihin kanina? Wala naman. Sinasabi ko lang, Ginoo. Magtiis ka pa ng kaunti. Pupunta ako para maghanap ng tao para magpagamot. Maghanap ng tao. Sa liblib na bundok na to. Saan ka pupunta para maghanap ng tao? Halos hindi na ako makayanan ang Chai Yuan na to. Sobrang nakakapagod na to. Chai Yuan, kung magpapalag ka sa kanya, ang unang gagawin ko pag nakapasok ako sa kulungan ay papatayin kita. Aking Panginoon, alam ko. Ngunit hindi naman pwedeng hindi tumulong, di ba? Dalhin siya pabalik sa Chanmo Valley para makita ni Chilian. Isang gansang nakasara na sa bibig. Hindi na makakalipad. Dalhin siya sa silid ng Panginoon. Guro, dadalhin kita ngayon sa taong makakapagpagaling ng lason. Magtiis ka muna ng kaunti. Pasensya na, Panginoon. Napakainit ng pool yan. Magpapakasugal ako. Nasa pagtitigil ang host. Pakiusap, huwag hayaan ang tunay na enerhiya na makialam sa kanya. Hindi nila mahahalata. Nakasakit ang matandang pari. Sistema ay nagbabalita, binabati kita, host, matagumpay mong naligtas si NJ. At natapos ang dual cultivation. Gantimpala ay naipamahagi. Malaking pag-angat sa antas ng cultivation. Kasulukuyang antas, mid-stage fusion. Direktang tumalon mula sa refining void papuntang mid-stage fusion. System, ilang antas ng cultivation ang ibinigay mo sa akin. Ding, paalala sa host, dahil ikaw ay si Master Ruxu. At matagal nang nagpa-cultivate. Gano na. Malaki ang nakuha, sa gitna ng pagsasama-sama, dagdag pa ang 9 na araw na malakas na kidlat na batas. Kaya nitong lampasan ang isang malaking antas para pumatay ng kalaban. Zhao Mir, nilamon mo ang lahat ng aking cultivation sa mahusay na yugto. Binawasan ako hanggang sa maging isang inutil. Dapat nating ayusin ang utang na ito ng maayos. Ang sektang Hehuan, ang pinaghirapan kong pangmatagalang po. Zhao Mir, hiksayang. Umupo na kayo sa pwesto ko. Mayor, kailan mo balak tanggalin ang basura na iyon? Hayaan mong mabuhay pa siya ng isang araw. Hindi ako makakapayapa hanggat nandyan siya. Huwag magmadali. Bukas, ako mismo ang papatay sa basurang iyon. Bukas, mukhang hindi ka naaabot sa oras na iyon. Shiyuan, ikaw na basurang ito ay nagpakita pa sa akin. Baka bukas hindi ka na mabubuhay hanggang doon. Shiyuan, ang inutil mo, ikaw pa ang nagsipagpunta dito. Yeswe, hindi ba ito ang dati nating pangulo? Paano mo nalaman na malapit ka nang mamatay? Kaya pumunta ka rito para magpakasaya. Zhao Mir, noong araw inalis mo ang aking lakas. At itinapon mo ako sa paanan ng bundok na parang patay na aso. Haha, ngayon ako ang maghugas ng utang. Ikaw lang ang magpapautang sa akin. Tingnan natin. Oh, maganda ang kalagayan ng fusion sa gitna. Mas malakas pa kaysa sa inaasahan ko. Itong espiritu na ito, gusto bang seryosohin ng Panginoon? Nakita mo ba? Ito si Chai Yuan, ito na ang buong kakayahan mo noon. Nasa gitnang antas ng tagumpay. Ngayon, ikaw na nasa antas ng pagsasama. Ay hindi kahit kasing halaga ng isang ligaw na aso sa harap ko. Ha, Mir. Ang tanga na ito na mahirap makuha. Huwag mo namang takutin at palayasin siya.
Akala ko'y napakaastig mo. Siyempre, nasa antas lang siya ng pagsasanib. Ganito lang, nangahas pa siyang hamunin ang pinuno ng sekta. Tama, tama. Ang pinuno ng sekta ay isang ganap na nilalang. Isang daliri lang niya, kaya na niyang durugin siya. Mukhang may problema ang utak ng taong ito. Hinahanap niya ang kanyang kamatayan. Sandali, bakit parang pamilyar ang hitsura ng taong ito? Noong araw, sinipsip ko ang iyong aura, Yuan. Parang isang patay na aso na bumaba sa pinto ng bundok. Ngayon, muli kang nagpakita dito. Sa tingin mo ba ay hindi ka mapagkakatiwalaan? Nagsasalita ka ng walang kwenta. Hindi ka ba pwedeng maging tahimik lang? Zhao Mir, Xiao Zeng. Ha 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 ha. Mir, tingnan mo ang itsura niya, ang gulo-gulo. Sayang, Mir. Huwag mo siyang patayin agad. Mas masaya kung dahan-dahan lang. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Pero kung ganito siya kaabalang mamatay. Sige, putulin na lang natin ang isang braso niya. Mukhang ito ay isang napakamahusay na artifact, ang King Yu Ring. Chaiwan Chaiwan. Talagang hindi kita inaasahan. Matagal na tayong hindi nagkita, pero ang dami mong magagandang bagay na nakolekta. Huwag mong alalahanin ang King Yu Ring ni Mir. Tunay na magaling ang mataas na kalidad na panlaban na magic tool. Pero nakadepende rin kung sino ang gumagamit. Ngayon, ipapaliwanag ko sa'yo. Sa harap ng dakilang pagsasama, ang mga tinatawag mong pambihirang kagamitan ay hindi higit kundi isang tambak ng basurang tanso at bakal. Alainan. Ha 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 ha. Mayor, tingnan mo ang kanyang kahihiyan. Ano ang halaga ng King Yu Ring at ng Nanming Li Hu Sword? Sa harap ng ganap na lakas, lahat ay basura. Chai Yuan, mayroon ka bang huling mensahe? Dahil dati kang guro ko. Maari kitang bigyan ng pagkakataon na magsalita. Anong dating punong sekta? Hindi nga kayang tumanggap ng isang atake mula sa punong sekta. Tama, tama. Dala pa ng dalawa sa mga pinakamagandang kagamitan para mamatay. Nakakatawa talaga. Ha 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 ha. Bakit hindi ka pa rin pumapayag? O baka naman sa wakas natakot ka na? Zhao Mia, alam mo ba kung bakit kahit alam kong hindi ako kasing lakas mo, ay pinili ko pa ring lumaban? Dahil gusto kong makita mo mismo. Paano ko nalampasan ang isang malaking antas? Kinuha mo ang lahat noong mga panahong iyon. Bumalik ako sa lahat ng iyon kasama ang interes. Ito ang sinasabi sa alamat na siyentipikong siyam na langit na kulog. Hindi ito possible. Ang siyam na langit na kulog ay kayang patayin ang kaaway sa isang malaking antas. Nakuha na ni Zhao Mir. Bumukas ang Swanling Barrier. Imposible ako nasa panahon ng Mahayana. Paano ako magagawa? Hindi ito posible, susunod na. Ikaw na ang susunod. Lesiu. Ang Sect of the Lotus, ako si Chai Yuan, sa wakas ay nakabalik na. Tinig ng sistema, matagumpay na na-detect ang may-ari, muling naitatag. Ang nakatagong misyon ng Sect of the Lotus ay nagsimula. Patayin ang pinuno ng demonyo. Su Qingyue.